Chapter 13. Stop crying, kanina ka pa umiiyak. Mas lalo pa tuloy akong naiyak dahil sa maingay ang katabi ko. Kasi naman diba, may pa I fetch her pa siyang nalalaman tapos, ibang babae pala ang sinusundo niya rito sa ibang bansa, ang kapal ng mukha niya, diba? Napakamot na lang ng ulo si Carpo dahil sa paulit-ulit ko ring sinasabi. Tama ka, couple nga iyon, hayaan mo at baka bagbog sarado na iyon ng mga kuya mo. Doon pa lang ako tumigil sa pag-iyak dahil sa sinabi Carpo. Bagbog, what the, where's my phone at tawagin natin sina kuya, para ano? Baka mapatay nila si Kale, pinitik ni Carpo ang noo ko. Ouch! Ano ba? Why did you do that? Kanina layek ka ng iyak at may paabi ka pa na kung ano-ano tapos ngayon, nakarinig ka lang ng bugbugin siya ay wala pa sa 2 minuto na nag-alala ka sa kanya. Aniya pero tinampol ko lang ang braso niya. Iya sa ano? Ano kasi, ano nga ba ang sasabihin ko? Na ano ha? Syempre, kung bugbugin Sly at mapuruhan ng mga kuya ko, baka mapano siya at kawawa ang mga anak niya, di ba? Tama ako, kaya bilis find my phone or call my kuyas at baka ano na ang ginagawa nila kay Boss Kale, Carpo. Kawawa naman, tell me. May gusto ka na ba sa kanya? What? Hindi halata naman na matagal mo na nga siyang gusto, sana ganoon nga siya sa iyo. Hindi ko siya gusto at malamang siya rin, gusto niya lang akong bumalik sa Pinas para makita ko ang mga anak niya o bumalik sa kanila, iyon lang iyon, sabi ko pero mahina na ang pagkwento ko dahil bigla kong naalala ang sinabi ni Kale sa mga magulang ko. Totoo kaya iyon, pero bakit may babae na naman siya, bukod kay Janiza, meron pa. Hindi ko alam kung paano siya paniwalaan lalo at kitang-kita kung paano lumambitin ang babae na iyon at may kasama pang kiss. Iyon naman pala kung makaiyak ka ay parang kayo na talaga. Please, where's my phone? Tatawagan ko lang ang mga kuya ko, pakiusap ko sa kanya. Kaka-rating lang namin sa hotel kung saan kami namalagi ng kuya ko at hanggang ngayon ay wala pa rin sila, baka binugbog na nga nila si boss. Ako na ang tatawag, rest Chalden at gabi na, napabuntong hininga ako, wala na akong magagawa kundi ang sundin si Carpo. Make sure na. Rest. Don't worry buhay pa tayon at makakapiling niya pa ang mga anak niya, anyway, tapos na ang mission na sinasabi mo, so kailan kayo uuwi niyan? Gamit ang tisyo ay pinunasan ko muna ang mga luha ko dahil nanlalabo na ang mga mata. Baka bukas na, sabihan ko ang mga kuya ko, sabi ko habang nakayuko ang ulo at nakatitig sa sahig. Pareho kaming napalingon sa pinto na bumukas ito, pumasok si Kuya Dian, Dan Zekiel, at Kuya Daston. Kuya, are you okay? Yumuko pa si Kuya Dian para makita ako. Napanguso ako, hindi pero kuya, anong ginawa niyo sa kanya? Sinaktan niyo ba? Naawa ka pa sa kalagayan ng gago na iyon. Buti nga sa kanya, mas lalo akong kinakabahan dahil sa tono ni Kuya Dan Zekiel. Sa kanilang tatlo ay si Kuya Dan Zekiel ang agresibo at madaling magalit. Ano pong ginawa niyo sa kanya? Hindi naman ako naawa sa kanya kundi sa mga anak niya. Nagkamali lang yata talaga siya ng taong sisunduan at hindi naman ako ang pinuntahan niya rito. Pero kung binugbog niyo ay kawawa talaga ang mga bata. Sa mga anak ka lang ba talaga naawa? Hayaan mo na iyon. Deserve niya ang ginawa namin. Binugbog niyo talaga. Basta, hindi ko alam kung ano ang ginawa nila at makita silang may ngiti ang gilid ng kanilang mga labi ay mas lalong napanguso ako, masaya yata sila na makaganti. Kung bakit ba kasi, umalis agad ako at hindi ko muna sila pinaalis ng babae niya. Uuwi na po ako bukas sa Pinas, ginulo ni Kuya Daston ang buhok ko. Magpahinga ka na at huwag kang umiyak dahil sa lalaki, remember, love yourself first. Kung mahal ka ng tao na iyon at seryoso siya ay saka pa namin siya mapapatawad but as of now, enjoy na muna chal. Nagsalita ang mga playboy ko na mga kuya, ganyan siguro kapag bumait na, marami nang sinasabi sa akin. Marahil siguro, layong babae nga kanina sa club ang tinutukoy ni Boss Kale, ibig sabihin wala na mga sila ni Janiza pero may pinalit naman agad na ibang babae. Baliw na iyon at bakit niya ako hinalikan kung ganoon pala, may iba na pala siya. Assets nga talaga siguro ni Kale na saktan ako. Kinabukasan ay maaga kaming pumunta ng airport kahit sobrang antok na antok pa ako.
Sumama ang mga kuya ko paghatid sa Pinas kasama si Carpo. Nasa loob na kami ng eroplano at maya-maya lamang ang alis namin. Napangiti ako na maisip na makikita ko na ang mga bata na ngayon ay nasa probinsya at ayaw daw umuwi hanggat hindi ako nakikita. Wala na akong pakialaman sa ama nila at isipin ko na lang nalasing lang siya kaya niya ako hinalikan. Kaya ako inaantok ngayon dahil panay pa rin ang iyak ko kagabi, hindi ko alam kung bakit ba ako nagkaganito. Are you okay here? Tukoy ni Kuya Dian sa kung saan ako nakaupo. Nasa likuran ko nakaupo sina Kuya Danzikiel at Kuya Daston at si Carpo at Kuya Dian naman sa harapan. Hindi ko nga alam at kung bakit hindi man lang nila pinili na tabihan ako noong nag-book sila ng ticket. Talaga bang binigyan nila ako ng space kaya ayaw nila akong tabihan or dahil late na sila? Hayes, bakit ko ba iniisip kung wala akong katabi, ayos na ito at mapag-isa nga ako. Kinuha ko na lang ang earphone ko at nagpapatugtog at pinaikit ang mga mata. Baka sakaling makatulog ako habang nasa himpapawid. Naalimpungatan ako dahil sa galaw ng eroplano, nasa himpapawid pa pala kami at di ko man lang namalayan. Ngunit hindi ko maiwasan na magtaka kung bakit nasa balikat ng tao ang ulo ko. At ang amoy ng perfume ay sobrang familiar sa akin. Minulat ko ang mga mata ko at pinatay na muna ang playlist na pinapatugtog ko kanina at tinabingi ang ulo ko para masilip kung sino ang katabi ko. At tama nga ako na ang taong kinalinisan ko ang nasa kabilang upuan. Pilt mata ito at halatang nakatulog din. Bakit siya ang katabi ko? Niyugyug ko ang balikat niya para magising, hindi naman ako nahirapan at binuksan niya ang kanyang mga mata. What? Bakit ka narito? Tanong ko sa mahinang boses, bakit hindi? Uuwi ka, edi uuwi din ako sa Pilipinas. Wala akong paki kung ngayon din ang uwi mo, what I'm trying to say, why are you here beside me? There's a lot of seat and you. I booked my plane ticket with this number, so what's the problem with that? Grr, nagmo-move on na nga ang tao tapos ang lalaki na ito naman at sumisingit at nakitabi pa talaga. Sinadya mo ito ano? Hindi ako mapakali kung nandito siya at katabi ko. Naiinis at kinakabahan ako, isa iyan sa rason kung bakit ayoko siyang katabi. Nalinas dahil baka narito ang girlfriend niya at baka sabunutan ako kahit wala akong kasalanan. Baka mamaya niyan, magagalit ang girlfriend mo at ako naman ang mapagbuntungan ng away nyo. Dagdag ko at mabuti na itong nag-iingat para walang gulo. Bakit, sinasagot mo na ba ako? Kunot-nuo ko siyang binalingan, anong pinagsasabi ng gulay na ito? Bakit kita sasagutin, nanliligaw ka ba? I mean, bakit kita sasagutin may girlfriend ka na Girlfriend, kung liliagawan kita ngayon at sasagutin mo ako, saka palang ulit ako magkaroon ng girlfriend ouch. Why? Hinampes ko siya. Why? Why ka riyan? Yung babae mo na lumapit at humulik sa pisngi mo, di ba girlfriend mo iyon? Siya, natahimik ako na may samaway sa amin sa kabilang upuan. Matalim ang tingin ko kay Kale na ngayon ay may nakakaloka na naman ng ngiti sa akin. Mas lalo ko pang nilapit ang mukha ko sa kanya para kami lang ang magkarinigan. Ano, dahil hindi mo siya kasama ngayon ay deny mo na naman. She's not my girlfriend or asawa. Ipakilala ko naman sana sayo ang pinsan ko pero bigla kang umalis kaya hinayaan na lang kita. Pinsan, as in cousin, pinsan kayo. Paulit-ulit kong tanong at hindi makapaniwala. Yes, she's my cousin from my mother's side. Are we clear, Miss Montaño? Napangiwi na lang ako at binalik ang sarili sa upuan at umayos ng upo. The heck, magpinsan lang pala sila, iniyakan ko pa sila kagabi. Kaka-rating lang namin sa airport kaso nga lang malakas ang ulan, mabuti na lang at nakarating kami na walang nangyari sa amin sa himpapawid. Balita ko kanina na nasa loob pa kami ng airport na cancel ang ibang flights. Timing na pagdating namin ay mas lalong lumakas ang ulan. Hindi muna tayo makakauwi sa probinsya dahil isa sa flight natin ang cancel, kaya dito na lang muna tayo sa Manila magpalipas ng gabi. Mungkahi ni Kuya Dian, are we going to book a hotel or uuwi kayo sa mga bahay nyo rito? Kaming apat ay sa hotel muna na malapit, since palakas ngayon ang ulan at baha na rin sa ibang kalsada at baka hindi na rin tayo aabot na ligtas, sabi naman ni Kuya Daston. Ako, kung saan kayo, doon na rin ako, ayokong matulog lang sa kalsada kung matrap ako dahil sa baha na iyan.
Carpo said, may malapit na hotel dito, doon na kami ni Miss Montaño. Sabay kaming napalingon kay Kale dahil sa sinabi nito. Sa amin siya sasama, kung saang hotel kayo, doon lang din naman kami, para kung hamupa na bukas ang ulan at walang bagyo ay diretso na rin kami sa probinsya dahil andoon ang mga anak ko. Giit ni Callisto sa aking mga kuya. Napailing na lang ako na kung saan nagkatinginan pa sila na 5. Sige, sa kakilala ko na lang na hotel tayo pupunta. Hanap muna kayo ng masasakyan natin. Huwag na nating hintayin na mapuntahan pa tayo ng driver natin lalo malayo ang biyahe. Si Kuya Dian. Naramdaman ko na may tela na nakapulupot sa balikat ko at nang tingnan ko ito ay jacket ito ni Kale na suot kanina. Huwag mong tanggalin, malalamigan ka. Wala na akong magagawa kundi ang sundin siya. Tama naman siya at malamig na nga ang panahon at wala akong nilabas na jacket galing sa malita. Nakita ko, nakatingin ang mga kuya ko at nang tinaasan ko sila ng kilay at saka naman umiwas. Thanks, ani ko at binalik ang atensyon sa paligid na kung saan kitang-kita ko na ang lakas ng ulan. Habang nag-uusap silang 5 ay nakikinig lang ako ng music. Hindi naman kami nagtagal na may nakuha sila na van para sa aming 6 at hindi rin kalayuan ang hotel kung saan kami mamalagi mamaya hanggang sa hamupa na ang bagyo. Grabe ka Callisto, ang bilis naman ng kilos mo, walang aagaw dyan sa kapatid ko, si Dan Zekiel kay Boss Kale. Paano ba naman kasi, pagbukas ng pinto ay agad niya akong hinatak para pumasok at agad siyang sumunod para walang makaupo na iba sa katabi ko. Takot iyan sa akin, ako ang aagaw kay Chalden kung nagkataon. Masamang ipinukol ni Kale ng tingin si Carpo dahil sa sinabi nito at tumawa naman siya. Hayes, ngayon pa ako nagsisisi na kasama ko ang 5 lalaki na ito. Shut up Carpo at baka hindi ko magustuhan ang gagawin ko. Ang tapang mo na yata ngayon Arcas, pang-aasar ni Kuya Dan Zekiel na siya namang lumipat ang masamang tingin ni Kale sa kanya. Baka akala mo, nakalimutan ko na kung paano mo sinaktan at pinaiyak ang pinsan ko, doon pa lang ako bamaling sa usapan nila na marinig ang tinutukoy na pinsan ni Kale. Iyong cousin mo na lumapit sa'yo sa bar. May something sila ni Kuya Dan Zekiel. Ex niya yun, walang paligoy-ligoy na sabi ni Kuya Daston na siya namang ikinagulat ko. The heck Kuya Dan Zekiel paano? Anong ginawa mo sa kanya? Stop asking child one don't know how we ended up like that. I still figure it out. Sagot naman ni Kuya Dan Zekiel. I still figure it out, kahit kailan talaga. Baka may ginawa ka na hindi maganda sa kanya, bintang ko sa kanya. Hindi siya ang may ginawa sa akin, sagot niya na may kahulugan. Napailing na lang ako at kahit itanong ko ng ilang beses kung anong nangyari ay hindi sasabihin sa akin. Lumingon ako kay Kale at napasinghap na lang ako na mariin itong nakatitig sa akin. Umiwas ako at hindi siya pinansin at baka mas lalo lang lumalakas ang kabog ng dibdib ko, kanina pa ito sa eroplano actually. Dahil minuto lang naman ang biyahe kaya nakarating agad kami sa isang hotel at nang binasa ko ito ay hotel ito ng Montenegro. Bumaba kami pagkarating sa tapat ng entrance ng hotel. Maulan pa rin at mas lalong lumalakas ang hangin. Kung malapit lang ang hotel ng dating amo ko ay baka doon kami matutuloy pero nasa Mandaluyong pa iyon. Let's go at baka maubusan tayo ng room sa dami na ngayon na stranded at nagpapabok. Si Kuya Dian. Sumunod lang ako sa kanila sa paglalakad papunta sa receptionist. Hindi ko maiwasan na may lang dahil nakatingin ang iba sa gawin namin. Hindi yata bagay na sumama pa ako sa kanila, 5 lalaki at ako lang ang babae. Mabuti na lang at nakakuha sila ng 2 room at tama nga si Kuya Dian, kamuntikan na nga talaga kaming maubusan ng room sa daming nagbubok. Itinuro nila sa akin kung saang room ako at mabuti naman na tapat lang ng room ko sa kanila. Pinasok ni Kuya Dan Zekiel ang aking malita at ang bilin sa akin bago umalis na magpapahinga na muna kami saglit at tatawagan na lang ako kapag kakain na kami ng lunch. Nasa lisang kwarto silang 5 matutulog, sana ayos lang sila at hindi mag-aagawan ng higaan. Naligo na muna ako bago magpahinga. Pagkatapos kong maligo ay tanaw ko sa labas ng bintana ang malakas na ulan at medyo bahana na nga sa paligid. Napabuntong hininga na lamang ako at nagdasal na sana umalis na ang bagyo at nang makauwi na kami sa probinsya. Namimiss ko na ang mga bata. Pagpatak ng 12:00 ay ginaisang ako ni Kuya Delon para makasabay na akong kumain sa kanila.
From the 17th floor ay bumaba kami papuntang lobby para pumunta sa restaurant at doon kumain. Masaya silang nagkukwentuhan habang kumakain, samantalang ako ito at tamang kagat lang ng mga pagkain na nasa aking plato. Sumasagot lang kung may tanong sa akin. Hindi lang naman ang mga kuya ko ang nag-aasikaso sa akin kundi kasama na rin si Carpo at Boss Kale, minsan pa nga nag-uunahan pa na alukan kung ano pa ang kakainin ko. Hindi naman ako prinsesa pero daig ko pa ang isang reyna sa 5 lalaki na kasama ko. Hanggang sa natapos na kaming kumain at gabi nang bumalik sa kani-kanilang kwarto namin. Nawili kasi sila sa pakikipag-usap hanggang sa umabot na kami ng gabi, binabantayan ko na rin dahil umorder ba naman ng alak kaya medyo lasing na sila na bumalik kami sa unit namin. Magpapahinga na sana ako na may narinig ako na kumakatok sa labas ng pinto. Bumaba ako ng kama at baka si kuya ang nasa labas. Ngunit pagbukas ko ng pinto ay si Kale ang naroon. Hello, nahigit ko ang hininga ko na magtama ang mga mata namin. Why? Is there anything wrong? Tanong ko at parang stress ngayon ang mukha niya. Medyo lasing siya dahil uminom siya kanina pero hindi naman ganoon karami. Tumikim ito na para bang mahirap ang sasabihin niya. Can I sleep here? Tanong niya sa paos na boses. Here. In my room. Yeah. Kung pwede, kahit sa sahig lang ako matutulog, ayos lang, maingay kasi ang mga kapatid mo. Sabagay lasing ang mga iyon at 5 sila sa iisang luarto. Hindi ko nga alam at baka mukhang sardinas na silang 5 sa isang kamat natutulog. Niluwagan ko ang pinto at pinapasok siya. Tulog lang ha. Banta ko. Lumingon siya sa akin at dahil malapit lang kami sa isa't isa ay bigla akong napa-atras dahil sa mga titig niya. Tulog lang. Bakit Miss Montaño? May iba ka bang iniisip bukod sa matulog lang tayo? The heck? Hoy Mr. Callisto. Nanigurado lang ako at baka may agenda kang gagawin habang dito ka natutulog. Wika ko sabay pinag-cross ang mga braso sa dibdib ko at mata ray na nakatingala sa kanya. Silly, I'm here to sleep kaya makakaasa ka na hindi ka mabubuntis. Hindi pa ako nakapagpaalam sa mga magulang mo para hingin ang kamay nila para ligawan ka at isa pa, may taong may gusto sa'yo, napakunot noo ako sa sinabi niya. Ha? Sino? Wala akong maalala na may nagkagusto sa akin. Akala mo lang iyon, marami nga akong kagaw aniya sa mahinang boses pero naririnig ko naman. Naglakad ito sa patungo sa single sofa at umupo. Don't say, dyan siya matutulog. Lumipat ang tingin ko sa kama at kasya naman kaming dalawa. Matutulog lang naman siya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa sofa at pinaikit ang mga mata. Matutulog kang nakaupo. Tanong ko na siya namang mabagal na pagdilat ng kanyang kanang mata para tingnan ako na nakatayo sa harapan niya. Oo, okay na siguro dito. Tapos kung masakit ang katawan kinabukasan, ako pa ang may kasalanan. Tapos ako ang sisihin mo kung sumakit iyang katawan mo dahil ganyan ka matulog. Lalo at matanda ka na kaya for sure wala pang 3 oras masakit na ang pangupo mo at leeg, natigil ang pagsasalita ko na masama itong nakatingin sa akin. What? Matanda na ang tingin mo sa akin? Ha, di ba? Sa pagkakaalam ko 10 years ang agwat ng edad natin nagulat ako na biglang siyang tumayo. Napa-atras ako na sa akin siya papunta at madilim ang mga matang nakatitig sa akin. Ano naman ngayon kung 10 years gap ang pagitan natin? Matanda na ba ako sa paningin mo? Mas lalo pa akong napa-atras kaya lumapit pa siya sa akin. At nang wala na akong maatrasan dahil ramdam ko na ang pagtama ng gilid ng kama sa likod ng binti ko kaya napaupo na lamang ako. Umiling ako sa kanya habang nakatingala. Ang ibig kong sabihin ay matanda ang ano? Matanda ay basta matanda ka kaysa sa akin, iyon na iyon period. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti niya. Sige, matanda na kung matanda na ang edad ko sa'yo pero hindi ibig sabihin na, hindi na ako magaling, papatunayan ko iyan pagdating ng panahon. Magaling. Alam ko naman na kahit Gorian ang edad mo ay magaling ka naman talaga sa trabaho mo. Kaya mo paring trebawin ang 2 kumpanya, rason ko. Tumawa siya sa sinabi ko, niyuko niya ang kalahating katawan niya para magpantay ang mga mukha namin at dahil sa ginawa niya ay napalunok na lang ako ng laway at pinigilan ang sarili na huminga dahil baka maamoy ko na naman ang nakakaadik niyang pabango. Ibang trabaho ang ibig kong sabihin, Miss Montaño. Kayang-kaya ko pa kahit 24 hours nating gawin, aniya sa paos na boses.
Natigil ang iniisip ko dahil sa sinabi niya na 24 hours. Ano raw? Kakasama ako. Anong gagawin natin? Nauutol kong tanong sa kanya. Ngumiti ito sa akin at kumandat lang sa akin at walang paabi na binagsak ang katawan sa kama ko. What the? Hoy! Kung gusto mong matulog dito sa kwarto ko, umayos ka ng higa, hindi yang ganyang ayos. Utos ko sa kanya, paano ba naman kasi naka-horizontal ang loko, paano ako makakahiga kapag ganyang ayos? Umayos ka nga ng higa. Wait, Kap, ang nalalaman, gusto mo yata na palabesan kita ngayon din at bahala ka na sa buhay mo kung saan ka matutulog. Sige Kal, pagbabante ko. Tumihaya siya ng higa at akala ko mag-aayos na siya ng higa sa kama pero hindi niya ginawa. Tinakpan niya ang kanyang mata gamit ang kanyang braso. Papaluan ko na sana na makarinig ako ng ingay ng cellphone. Hindi sa akin ang ringtone kaya malamang sa lalaking pasaway ngayon nang galing. May tumatawag yata sa'yo. Sagutin mo muna. Get my phone, ha? My phone? Pakikuha na lang sa bulsa. What? Ako pa ang kukuha. No way, over my dead body. Sambit ko. Iniiwasan ko nga na mapunta ang mata ko sa pagitan ng hita niya dahil may bumubukol kahit may nakaharang na jogger pants tapos kukunin ko pa sa bulsa ang cellphone niya. No way. For sure sina Amalthea and Lysithea ang tumatawag. Hindi na ako nagdadalawang isip na kunin sa bulsa niya ang kanyang cellphone. Narinig kong nagmura siya, hindi ko lang alam kung bakit pero wala na akong pakialaman. At tama nga siya, ang mga bata nga ang tumatawag dahil nakalagay na Me Too Angels, na pangalan sa caller niya. Agad kong pinindot ang green button at nilagay sa video call. Hello Daddy. Oh my. Yaya Lingling. Nag-uunahan na ang dalawang kambal para magpakita sa screen. Hi babies. I miss you Yaya Mommy, kailan po kayo uuwi? Tanong ni Amalthea. Tomorrow baby kung walang nang bagyo. Hi babies, bigla na lang ako napamura sa utak ko na biglang nagsalita si Kale habang nasa likuran ko. Pinigilan ko na huminga ng malalim dahil sa ginawa niya na nilagay pa talaga ang baba niya sa may balikat ko para makita din siya ng mga bata. Hi Daddy, you guys sleep together in one room. You both look so perfect. They giggle. Yeah, right, Amalthea. Nasisiyahan nila na sabi. Nagkatinginan kami ni Kale pero agad din akong umiwas ng tingin na magtama ang mga ilong namin. Mas lalong nagrarambulan ang mga bulate sa tiyan ko dahil sa posisyon naming dalawa. Tumama ang dibdib niya sa likod ko. Really kids? Pwede na maging mommy si Yaya Lingling. Opo Daddy and you guys are so bagay po talaga. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko dahil bigla yatang umurong ang dila ko sa pinagsasabi ng mga bata. Narinig ko na may bumukas ng pinto at agad namang lumingon ang kambal, Apo. Matulog na kayo at gabi na, napangiti ako na marinig ang boses ni Grandma. Yes Lola, kausap pa po namin si Mommy Lingling at Daddy po, Mommy Lingling talaga. These kids. Hi Lola, kumusta po? Uuwi po kami bukas kapag maayos na po ang panahon. Sabi ko at kumaway. Hindi naman siya sumilip sa screen pero alam kung naririnig niya ako. Kahit matagal pa kayong umuwi ayos lang Chalden, sulitin niyo muna ang honeymoon niyo dyan sa Manila ni Kale mo. Muntik ko na itapon ang hawak ko na cellphone dahil sa pinagsasabi ni Lola. Lola, what is honeymoon Lola? Curious na tanong ni Lysithea. Lola please, huwag na huwag mo talagang sagutin. Honeymoon. Ito ang tinatawag na addition and multiplication between a man and woman. Napatampal na lang ako ng noo dahil kay Lola. I don't understand Lola. Naglalaro ang daddy niyo at si Yaya kaya dapat hindi niyo dinidisturbo, gusto niyo ba magkaroon ng kapatid? Opo, Lola. Sige na at matulog na kayo, 9 months from now may kapatid na kayo. Nalilito na nagkatinginan ang mga kambal dahil kay Lola. Okay po Lola. Good night po Mommy Lingling and Daddy. Please don't hurt Mommy, okay. Good night po. Nagpipigil ng tawa ang loko o, samantalang ako, ito at nararamdaman ko na ang parnumutla ng mukha ko. Yes baby, don't worry. She will be okay with me. Good night both and see you soon, si Kale sa kanyang mga anak. Okay po, pagkatapos ng video call ay binigay ko na sa kanya pabalik ang phone at dali-daling bumaba ng kama at napatakbong pumunta ng banyo.
Bago ko pa sinara ang pinto ay narinig ko siyang tumawa kaya matalim ang tingin ko sa kanya. Pervert, sigaw ko. Mommy Lingling, Daddy, we miss you so much. Be careful kids. Paalala ni Kale sa kanyang mga anak. Nauna na itong naglakad patungo sa loob para dalhin ang ibang mga gamit namin at ang mga bata ay nag-uunahan na bumaba sa hagdan. Kakauwi lang namin galing sa Maynila, pagkahupa ng bagyo ay agad kaming nag-book ng tiket para makauwi na agad habang maganda pa ang panahon. Ang tatlong kuya ko ay mamayang gabi pa sila dadating, may business meeting daw muna silang pupuntahan sa Maynila at si Carpo naman ay tinamad and sumama sa amin at may family dinner din sila ng kanyang pamilya. Hindi na ako yumangal pa at may kasama naman ako, si Kale. Hi babies. I miss you both. Pinigilan ko na hindi matawa pero hindi ko mapigilan na nilampasan ng mga bata ang kanilang daddy Kale at tumakbo sila patungo sa akin, naiwan sa ere ang mga kamay ni boss na handa na sanang yakapin ang kanyang mga anak. Well, mas na-miss nila ako, sorry ka na lang Mr. Callisto. Bagsak balikat itong nakatingin sa kanyang mga anak na papalapit sa akin, hindi makapaniwala na ako ang gustong makita ng mga bata kesa sa kanya, kitang-kita sa mga mata ng mga bata na sabik akong makita at ganoon din ako sa kanila kahit nagtatawagan naman kami. Yaya Lingling, we miss you so much po, sabi ng dalawa at pinugpog ako ng maraming halik sa pisngi habang nakabend ang kalahating katawan ko. I miss you too Amalthea and Lysithea. Sobrang namimiss ko kayo, sorry umalis ako na hindi nagpapaalam. I'm sorry. Anyway, how are you babies? Niluwagan nila ang pagyakap sa akin para makausap nila ako. Hindi po kami okay kasi namimiss ka namin po. Though sad kasi wala ka po dito sa bahay, but Lola Ganda and Grandma, they take good care of you as po. They spoiled you as with more food po, hindi na kami sad. Wika ni Amalthea at pinagmasdan siya. Hindi ko nakikita na takot ito sa akin dahil sa nangyari sa kanya noong nakaraan, marahil dahil alam niya ang totoong nangyari. Wala akong kasalanan, but still, I failed to protect her. And speaking of Lola Ganda, si Granny ba ang tinutukoy nila? How about me? Walang welcome kiss from Daddy. Nagtatampong sambit ni Mr. Callisto na akala ko ay ayos na siya, hindi pa pala siya nakaka-move on sa nangyari. Lapitan niyo muna si Daddy niyo at nagtatampo. Hi Daddy. Saka palang lumapit ang mga bata para batiin ang kanilang ama. Nandito na pala kayo. Ang bilis niyo namang dumating at hindi niyo sinulit ang honeymoon niyo, may apo na ba akong hihintayin in 9 months? Nagkatinginan kami ni Kale at umiwas. Nakita ko ang pagtatago ng tawa at umiling na lang si Mommy and Daddy na nakaupo sa sala. Nilapitan ko si Lola para magmano, makalabas niya lang galing sa kwarto. Lola, hindi naman iyan na bagay ang pinunta ko doon at ganoon din si Mr. Callisto, na-miss na kasi ako ng mga bata kaya sinundo niya lang ako, paliwanag ko. Kahit kiss, walang ganap. Ang hina-hina niyo naman palang dalawa. Halos namumula na ang mukha ko dahil sa pinagsasabi ni Lola. Mama, baka bumalik si Chalden sa ibang bansa dahil sa sinabi mo, sige ka. Aalis ka. Lumingon si Lola sa akin at nagtanong. Agad naman akong umiling dahil kaka-rating ko lang bakit naman agad ako aalis, dahil lang sa sinabi niya. No. Iyon naman pala pero wala ba talagang nangyari sa inyo ni Pogi noong nasa ibang bansa pa kayo o doon sa Maynila? Bulong na tanong ni Lola pagkatapos akong magmano sa kanya. Ha? Wala naman po, nadakip na po namin ang mga salarin. Nawawala ka sa usapan, hindi naman iyan ang gusto kong sagot kundi sa inyo lang mismo ni Mr. Callisto. Anong level na ba kayo? Level? Wala naman po, nagkukwentuhan lang sila ni Kuya at kung may tanong sa akin saka lang ako sasagot. Haze, ang boring nyo naman palang kasama na dalawa. Wala bang holding hands, o kiss? Akala ko ba mahal ka niya, Lola? O bakit, di ba? Hindi ba siya nagtapat ng pagmamahal sa'yo? Ang hinang nila lang, akala ko ba may apo na akong kakargahin after 9 months? Matagal pa pala. Kawawa naman ako, baka hindi ko na kayang magkarga ng bata, hindi ko alam paano tatakpan ang mukha ko sa sobrang nahihiya dahil sa pinagsasabi ni Lola at medyo nilakasan pa ang boses niya talaga para marinig ni Kale. Lola naman, just kidding apo, ito naman overreacting, pero bilib ako sa kanya ha. Nagpunta muna dito sa bahay para magpaalam, sinabi ko sa kanya na naunahan na siya ni Carpo, aba hindi yata naniwala.
Lola, Mama, enough na po iyan, look at your apo, sobrang namumula na ang mukha, halika na kayo sa dining area at kakain na tayo. Si Mommy, ay mas mabuti pa sa table tayo mag-usap para sa future ng apo ko. Malalabo pa mag-asawa ang tatlong lalaki nyo, naiinip na ako na magkaroon ng apo. Mabuti na lang at nakilala ko ang dalawang cute na mga bata. Si Lola talaga, wala naman akong boyfriend para gawin ang kahilingan niya, malay ko ba kung talagang seryoso yang si Kale noong na hindi pa sila nakapag-usap yata ng masinsinan sa dating girlfriend niya na si Janiza. Lola ganda, kakain na po tayo, be careful po. Walang mapaglagyan ang puso ko na makita ang mga kambal na inaalaya nila si Lola patungong dining table. Sobrang sweet talaga ng dalawang bata, ibang-iba sa unang kita ko sa kanila na masungit at mataray. Nasa dining table na si Mr. Callisto at nag-uusap sila ni Daddy. Tumayo siya para alalayan ang kanyang mga anak pero nagkamali ako na inuna niya si Lola na makaupo ng maayos sa kanyang upuan at tumabi ang mga bata kay Lola, napapagitnaan siya, at dahil hindi pa ako nakaupo ay lumapit din ito sa akin, doon pa lang ako natauhan, huli na para ako na ang umurong sa upuan pero siya na ang gumawa. Nagpasalamat na lang ako at dali-daling umupo lalo at tanaw ko silang lima na nakatingin sa amin at may kinang sa kanilang mga mata. Dahil sa ginawa nila ay mabilis kong kinuha ang sandok at naglagay ng pagkain sa plato para iwasan ang pamumulan ng sobra ng mukha ko. Talaga po, oo, noong sinabi ni Mama, doon namin nalaman na anak pala ni uncle mo ang asawa ni Mr. Callisto. So ibig niyo pong sabihin, cousin ko siya. Oo apo. Sagot naman ni Granny sa akin. Nasa sala kami ngayon at umiinom ng tsaa. Samantalang si Daddy at si Boss Kale ay nasa library office ni Daddy. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Ang mga kapatid ko ay mamaya pa ang dating at ngayon ay nasa meeting pa lang. Kaya ito kami ni Mommy, Granny sa sala habang ang mga bata ay nasa kwarto ko dahil may online class. Pinayagan naman sila ng kanilang guro na online class na muna sila habang nasa probinsya sila namamalagi. At nang malaman ko ang tungkol sa asawa ni Boss Kale na kadugulang pala namin sa side ni Daddy ay hindi ako makapaniwala, magpipinsan pa raw kami. And still, I feel sad for her mommy and granny. May sakit na nga ang tao at lumalaban para sa kanyang mga anak, pero anong ginawa noong babae na itinuring pa siyang matalik na kaibigan? She killed her twice, tukoy ko kay Janiza na may gawa ng lahat ng ito. Dahil kung hindi niya yun ginawa sa kanyang kaibigan ay may chance pa sana na masisilayan ng ina ang kanyang mga anak ang kanyang dalawang anghel. Ganoon talaga ang mangyayari apo kung pinapairal ang tao ang inggit at maghayganti, ang akala nila na magiging satisfied na sila sa ginagawa nila sa kapwa nila tao, o kahit hindi sa tao, hindi nila alam na kaakibat ng lahat ng kasamaan na mga plano ay isang karma. Si Lola, alam na mali pero ginagawa pa rin. Ganyan naman talaga tayo, hanggat hindi pa natin na-experience ang pain, yung mali, yung takot sa ginawa nating kasalanan, para sa atin tama ang lahat. But no, may kaakibat ang lahat. Paliwanag naman ni Mommy. Naway, mabigyan nila ang kanilang isip ng tamang pag-iisip at desisyon, may kasalanan man siya o tayo, well then. We have to face the consequence and don't do it again. Dagdag pa ni Lola. Napatango ako sa sinabi ni Lola and Mommy. Alam ko naman na mabait si Janiza, the sad reality nga lang, mas lamang niyang pinapakita o pinapakilala sa lahat ang bad side niya kaysa doon sa good side niya. Pagbayaran niya ang mga kasalanan niya at dapat this time ay handa na siyang magbago kung saan man siya ngayon. Sabay kaming napalingon sa isang pinto na kung saan ang office ni Dad at natano namin ang paglabas ni Daddy at Boss Kale. Wala namang bakas na inaway o binugbog o pinaiyak ni Daddy si Boss Kale. Napaayos ako ng upo nang mapansin na sa akin ang tingin nila lalo si Kale, halos nakabukaka kasi ako na nakaupo sa sofa, ang isang binti ko kasi ay nasa edge nakapatong sa sofa at ang isang paa naman ay nasa semento. Gosh! Nakakahiya naman sa bisita na ganito ako sa mismong bahay, isipin ko na lang na si Daddy lang ang nakakita dahil siya ang naunang lumabas ng pinto. Hello! Hi, mukhang seryoso ang mga pinag-uusapan niyo si Mommy kay Daddy na tumabi ito sa kanyang umupo. Kayo lang nakakaalam sa mga pinag-uusapan niyo. Mama, we talked about company and other businesses, kaya much better na kami lang ang nag-uusap and you guys are enjoying what you did right now.
So, baka kung anong chinichismis ng anak ko sa iyo Mr. Callisto, huwag ka agad maniwala. Ako ang tanungin mo, marami akong alam, may alam din ako kung paano manligaw ng tama sa babae. Halos umuusok na ang ilong namin ni Mommy dahil sa narinig. Granny, nakakahiya. Saway ko kay Lola dahil kung ano-ano na lang ang sinasabi. Kininditan lang ako ni Lola at ngumiti. Para sure ball, mas lalo na lang talaga akong napapailing sa mga pinaggagawa ni Lola sa akin. Si Mommy ay wala na ring sinabi kundi iparating lang sa akin to have fun with my Lola. My grandma loves making joke on me since then, kaya mapahaba man ang nguso ko ay hindi dapat ako map icon, instead matuwa pa ako dahil I have my Lola who always there for me. Sakyan o sabayan ko lang ang mga joke niya para mapunta sa positive way of thinking ang bawat kilos niya at hindi malungkot. Kinahapunan, dumating nga ang mga kuya ko, napaaga lang natapos ang kanilang meeting sa Maynila at dahil kaibigan nila ang isa sa nagmamay-ari ng chopper kaya hinatid sila ng piloto dito sa probinsya na walang inilabas na pera dahil libre, mabuti na lang at hindi nila nakalimutan na mag-thank you. Pagkarating ng tatlo sa bahay ay kung gaano man kami katahimik kanina sa bahay ay talaga namang bigla lang maingay dahil narito sila. Oh, ang saya naman, ang dami kong apo sa araw na ito. Nagmano muna sina Kuya Dian, Kuya Daston and Kuya Dan Zekiel sa mga magulang namin at lola at nang makita ako ay kung noon ay halik sa pisngi ang ginagawa nila. Ngayon na malaki na kami, mahinang pitik sa noo ko na ang target nila. Unless kung malungkot ang buhay ko ay may kasama pang yakap at iyak at kahit minsan may sipon ng kasama sa mga shirt nila, wala na silang paki basta mapatahan nila ako, pero kung normal days lang ay may kasamang sakitan, kaya bago pa nila gawin sa akin ay inunahan ko na sila na pitikin ang mga noo nila. Lumabas na rin sa kwarto ang mga kambal at nagmamadali na naman na bumaba sa hagdan para salubungin ang mga kuya. Hanggang sa sumapit ang gabi at masayang nagkukwentuhan ang lahat habang sabay kaming naghahapunan sa mahabang table. Are you okay Lola? Tanong ko kay Lola na hindi pa ginagalaw ang kanyang pagkain at nakatitig lamang siya sa amin, katabi ko kasi siya at sa kabilang side naman ay mga bata. Lumingon si Lola sa akin at ngumiti, masaya lang ang Lola mo apo na bukod sa kumpleto tayo ay dumagdag ang pamilya natin. Sambit ni Lola at nagsimula ng kumain. Lumingon ako sa mga taong kasama namin sa lamesa at napangiti ako na narinig nila ang sinabi ni Lola. Binalik namin ang atensyon sa pagkain at may kasamang kwentuhan pero dahil immune na ako sa pang-aasar ng mga kuya ko ay ayos lang. Si Kale na seryoso ay napapasabay na rin sa kapilyuhan ng mga kuya ko. Patulog na ako na may narinig akong maingay sa labas ng kwarto ko. Natutulog na ngayon ang mga bata. Dito ko sila gustong patululugan sa aking kwarto dahil ang ama nila ay iyon, naglalasing kasama ang mga kuya ko pagkatapos naming kumain ng hapunan. Konti lang ininom ni Daddy dahil may trabaho pa ito kinabukasan. Nasa gazebo sila nagiinuman at ngayon ay wala nang maingay akong naririnig sa labas lalo, sa bagay, malapit na mag-alas 11 ng gabi. Alam ko na hindi si Yaya Nanay ang nasa labas dahil maaga itong natutulog. Oh, baka si Boss Gulay ang nasa labas ng kwarto ko at bago matulog ay silipin niya muna ang mga anak niya kung mahimbing na bang natutulog. Pero pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang isa sa kasambahay namin. Good evening po Ma'am Chalden. Yes po, pwede po ba na kayo na lang po ang gumising kay Sir ano na ang pangalan niya ma'am? Basta si Sir Pogi po, Sir Pogi. Kilala niya ang mga pangalan ng mga kuya ko bukod sa isa nilang kasama kanina. Ah, si Boss Gulay. Boss Gulay po. Napangiwi ang labi ni ate dahil sa pagtawag ko na Boss Gulay kay Kale. Oo pero ako lang ang pwedeng tumawag sa kanya ng ganyan, okay. His complete name is Kale Arcas Callisto. Ngumisi siya na nali lang. Sige ma'am, Sir Pogi na lang din ang tawag ko sa kanya kapag nakalimutan ko po ang pangalan niya. Aniya pa, gusto kong sabihin na hindi pwede pero bahala na siya. Basta ako lang dapat ang tatawag kay Kale na Boss Gulay, ako lang. Sabay na kaming bumaba ng hagdan ni Pia at nagpasalamat sa kanya na makarating kami sa baba. Sinabi ko sa kanya na ako na ang bahala sa dati kong amo at matulog na siya na agad naman niyang sinunod. May dalawang gising sa kanila at nagligpit ng mga ginamitan ng mga lalaking nag-iinuman kanina. Agad naman siyang umalis sa harapan ko at lumabas ako patungo ng gazebo, nakaakyat na ang tatlong kuya ko pero si Kale, nakatulog raw at ang hirap ng gisingin para pumunta sa kwarto niya.
Mabuti na lang at maagang natutulog ang mga tao dito sa bahay kahit si Lola at mga magulang ko ay tulog na rin. Pagdating ko sa gazebo ay naabutan ko si Kale Arcas Calisto na nakayuko sa lamesa na mahaba na gawa sa kawayan habang nakaupo sa kahoy na ginawang upuan, isa sa mga negosyo ng pamilya namin. Ginamit ni Kale ang kanyang isang braso para doon ay patong ang kanyang noo. Halatang tulog na si Boss Gulay. Magagalit kaya ito kapag gigisingan ko? Baka mamaya, mumurahin niya ako o di kaya ibalibag. Napatingin ako sa kaliwang bahagi ng gazebo. Sa may rattan chair na favorite na upuan ni Lola tuwing umaga at dapit hapon, may nakita akong dalawang throw pillow kaya kinuha ko ang isa para panangga kong ibalibag ako ng taong ito. Dapat pala, hindi ko muna pinaalis si Pia at sana may backup ako ngayon para tumulong sa akin para sa lalaking lasing at nag-beauty rest na dito sa gazebo habang nakaupo. Ayoko nang tumawag ng guard, nakakahiya. Okay na itong unan para ihampas sa kanya kung sakaling may gagawin siyang hindi maganda sa akin. Gamit ang isang kanang kamay ay hawak ko ang unan at nakahanda na para ihampas sa kanya, habang ang kaliwang kamay naman ay siyang gagamitin ko para yugyugan ang balikat niya para magising lamang siya, dahan-dahan kong nilapit ang daliri ko sa balikat niya pero, napasigaw ako na wala sa oras at tinakpan ang bibig ko para hindi marinig ng mga magulang ko at mga bata dahil napalo ko siya gamit ang maliit na unan sa kanyang ulo. Paano ba naman kasi nagulat ako na biglang umangat ang kanyang ulo, hindi ko pa siya ginigising, ayan tuloy, napabalik sa pagyuko ang ulo niya sa lamesa, masakit iyon pero kasalanan niya naman. Napaangat muli ang ulo niya at kahit lasing ay pinilit niyang hawakan ang noo niya na tumama sa lamesa. Who's fucking did that? Shit. Napangiwi ako dahil sa pagmumura niya. Kaya pala hindi niya ako nakikita dahil nakapikit pa ang mga mata niya. Shino gumawa nito sa noo ko. Lasing niyang tanong. Ako, buong tapang kong sagot at humarap sa kanya habang nakapamewang. Baby, umirap na lang ako sa kawalan, pero in fairness, nawala ang antok ko dahil sa pagtawag niya sa akin na baby kahit alam ko na hindi naman iyon para sa akin na endearment. My baby Lingling, muli ay inulit niya pa. Tumayo ka kasi ng matuwid para makalakad ka ng maayos, ang bigat mo kayang tao ka. Shit. Ayan tuloy, kamuntikan na naman kaming matambo sa damuhan, buti na lang at Bermuda itong tinatapakan namin dahil kung semento ito, for sure, iinabukasan marami itong pasa sa katawan. May mga pasa na rin yata ako pero hindi ko na pinapansin. Saan ba ta, you pupunta? E di sa kwarto mo kung saan ka matutulog. Alangan namang luwi kita sa Maynila na ganyan kalasing. Sagot ko sa taong pasuray-suray na ang lakad. Thanks lady. Kanina baby ngayon naman lady. Ang dami namang girlfriend ang lalaking ito, iba-iba ang endearment na ginagamit, Zay. Kung hindi lang malambot ang puso ko ay baka iniwan ko na ito sa gazebo hanggang sumapit ang umaga. O di kaya hinayaan na matulog sa Bermuda. Umayos ka sa paglalakad, alayan lang kita kasi walang ibang tutulong sa'yo dahil ako lang ang gising sa mga oras na ito kaya umayos ka, malapit na tayo sa guest room. Paalala ko, yes ma'am, iba na namang endearment ang sinabi. Hayes. Bakit ba kasi nagpapalasing, hindi naman pala kaya ng katawan mo, nagpapakahirap ka lang, di naman kaya ng katawan mo. Parang isa akong nanay na sinaway ang anak ko na pasaway. Naglakad pa kami at mabuti na lang at nakarating na kami sa harap ng pinto na hindi nagkabali-bali ang mga buto namin dahil sa ilang beses na kaming nadapa sa labas. Sumagot ka, bakit ka naglasing kung di ka naman expert sa maraming alak, e di sana hindi ganyan ang mangyayari sa'yo. Kasi masarap, halos lahat ng balahibo ko ay nagsisitayuan lalo sa batok dahil nilapit niya talaga ang mukha niya sa tenga ko para ibulong ang sagot niya bakit siya naglasing. Kaya bigla ko siyang naitulak sa gulat at tamang-tama naman na bumukas ang pinto at sa huling pagkakataon bumagsak muli siya pero this time ay sa carpet na, hindi sa Bermuda. Holy shit! Oh, I'm really sorry Mr. Calisto. You deserved it. I extended my hand para makatayo siya. Come here at pumunta ka na ng banyo at maligo at nang mahimasmasan ka. At dahil hindi niya nakita ang kamay ko kaya ako na kumuha ng kamay niya para makatayo siya pero imbes siya ang mahatak ko, ako ang nahatak pabagsak sa kanya, sa mismong ibabaw ng kanyang katawan niya pa talaga. Ang mukha ko ay lamandang mismo sa kanya, goodness.
Aalis na sana ako na bigla kong maramdaman ang pagpulupot ng kanyang buong braso sa likod ko kaya mas lalong damiin ang mukha ko kung saan ang dibdib niya. Naririnig ko ang pintig ng puso niya, steady while mine. Halos naririnig ko na ang bawat tibok nito. Nakapikit ang kanyang mga mata at kahit nakasarado ang kanyang mga mapulang labi ay kitang-kita ang pagpigil ng ngiti. Hoy! Gumising ka nga, at umayos ka nang matulog sa kama. Kale, he hummed. Pinilit kong makawala sa kanya at ilang sunok ang ginawa ko ay mabuti naman tinanggal niya ng dahan-dahan ang pagpulupot ng kanyang mga braso sa likuran ko hanggang sa lumuwag ito. Umurong ako patagilid para tuluyan makawala sa kanya. Kailangan kong umalis sa ibabaw niya at baka ano pa ang magawa ko sa lalaking ito. Tumayo ka na at matulog ka ng maayos kung ayaw mong maligo. Baka kasi todo abot ka naman ng mga inumin na inaabot sa iyo ng mga kuya ko, para naman kayong magkakaibigan na matagal nang hindi nagkikita at sabik sa kwentuhan at tagayan, Hayes. Kausap ko sa taong tulog, liwan kita dito, sige ka. Banta ko pa, ilang segundo na pakikiusap sa kanya ay nagising ito at dahan-dahan nang tumayo ng matuwid at pumunta sa kama. Nagtungo ako kung saan nakalagay ang kanyang duffel bag sa gilid para kumuha ng pampatulog at comfortable niya na damit. Hinablat ko lang ang kulay black na t-shirt na nakita ko sa bag niya at tumayo para ibigay sa kanya at nang makapagbihis bago siya matulog. Hinarap ko siya, magbihis ka muna, okay honey, ngunit napabalik akong tumalikod na makita siyang halos hubot-hubad, wala nang suot na t-shirt at pants ang loko. Baliw talaga, takpan mo nga ang katawan mo. Utos ko. Wala akong narinig kaya nilingan ko siya pero halos napapikit na lang talaga ang mata ko at muling tumalikod dahil humiga na pala ang loko sa kama na tanging boxer short lang ang suot. At ang bukol na nakatago sa loob ng kanyang boxer short niya ay visible ng aking mga mata, oh my innocent eyes. Damn you, Mr. Callisto, you're such a torture, mura ko sa kanya. Instead na bihisan ko siya, without looking on his body, kinuha ko ang blanket at tinabyunan ang katawan niya. Lasing naman ito noong nasa Manila dahil kasama niya mga kapatid ko, maayos pa naman siya, pero ngayon, dinobol ang pag-inom. Hayes, hindi ba siya makatanggi sa mga kapatid ko? Masabihan nga ang tatlo bukas paggising. Huwag mong tanggalin, kitang-kita ang 6 ba yan o 8 abs mo, hinawi niya muli ang blanket kaya wala sa isip ko na nagmamadaling binilang ko. O di ba tama ako, 8 lahat ng pandesal mo, ibalik muna ang kumot at malamig ang aircon, sabi ko at ako na ang nagtakip pero ganoon pa rin ang ginawa niya, tinatanggal niya. Suck, I'm hot. Sus, malamig nga sabi. Mainit, sumasagot pa. Sinabi ko sa kanya na kung naiinitan siya ay maligo muna siya pero dahil tulog wala akong magawa kundi ang bamantong hininga na lamang habang naririnig ang mahina niyang paghilig. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mukha ay naisip ko ang ginawa ni Yaya Nanay na kumuha siya ng balde na may tubig at pampyunas. Ganoon nga ang ginawa ko kay Boss Kale, pinupunasan ang mukha niya gamit ang malinis na bimpo, mula sa kanyang mukha, nauna sa noo, makapal na kilay, nakapikit ang kanyang maitim at misteryosong mga mata, kaya napunta ang bimpo sa kanyang matangos na ilong at mapulang labi na ang sarap halikan, shit, hanggang sa umiwas ako ng tingin sa mukha niya at nag-focus sa ginagawa ko sa kanyang mga braso at umabot pa ako sa dibdib at kanyang abs. Daig ko pang may asawa at inaasikaso siya. Mabuti na lang at hindi naman ako naglalaway sa kanyang 8 abs at nagawa ko namang mabuti ang trabaho ko kahit ramdam ko ang panginginig na kaupo lang ako sa gilid ng kama at baka bigla niya akong masipa. Ayan, malinis ka na, mukha ka ng tao, hindi tulad kanina na para kang sabog, kausap ko sa kanya. Dahil, kontento na ako sa ayos niya at sa tingin ko okay naman siyang mag-isa kaya lalabas na ako sa kwarto niya para makapag-finger na rin. Matutulog na ang nurse mo, iwan na kita rito, good night Boss Gulay. Good night baby Chalden Montaño, marry me and own my last name and change it into Callisto. Mahigit 30 minutes na yata akong nakadungaw sa kanya dahil nagbabaka sakali na ulitin niyang sabihin sa akin ang narinig ko na pag-propose niya. Tama ang narinig ko at hindi ako nagkamali na lumabas mismo iyon sa bibig niya. Pero, niloloko ko lang yata ang sarili ko dahil wala na akong naririnig simula nang sabihin niya ang narinig ko na pakakasalan ko raw siya. Nakapamewang ako na masamang nakatingin sa kanya. Alam mo basta I hate you. Sa panaginip ka lang nagsasalita eh.
Make sure mo lang na maganda ako dyan sa panaginip mo, dahil kung hindi hay nako I hate you na talaga boss gulay. Makaalis na nga, baka hindi ako makapagpigil at mahalikan pa kita riyan. Halos pukpukan ko ang sarili ko dahil kung ano-ano na lang ang pinagsasabi ko at naiisip sa taong tulog. Baka talagang inaantok na ako kaya ako ganito. Walang lingon akong lumabas ng kanyang kwarto at nagmamadaling pumunta ng aking silid. Tulog pa rin ng mahimbing ang mga bata pagpasok ko. Naligo ako ng madalian at pagkatapos kong magbihis ng pantulog at magpatuyo ng buhok ay humiga ako kasama ang mga bata sa kama. Naramdaman ko ang paggalaw ni Amalthea, akala ko gigising siya pero lumapit lang sa akin para makipagsiksikan at may akap ako. I love you, Mommy Lingling. I froze in 1 minute and smiled widely dahil sa narinig ko. Sobrang sweet at love talaga ako ng mga bata na ito. I love you too baby. Mahinang bulong ko malapit sa kanyang tenga, hindi ko alam kung naririnig niya ako o hindi pero mas lalo siyang yamakap sa akin habang sila'y si Thea ay mahimbing pa ring natutulog katabi ng kanyang kapatid. Ano na kaya ang nangyari kay Boss Gulay ngayon sa kanyang kwarto? Sana nasa maayos pa siyang kalagayan, paano kung nahulog siya sa kama? Parang hindi naman yun malikot na tao kaya bahala na siya sa buhay niya. Humikab ako at ngayon ko lang naramdaman ang antok ko. Hindi ako inaantok kanina habang binabantayan si boss, pero ang makahiga na ako sa malambot na kama ay antok na agad ang mga talukap ng mga mata ko. Madaling araw na nga ayon sa alarm clock malapit sa bedside. Kasalanan ito ni Kale, pasaway na matanda na iyon, nag-propose sa panaginip niya hindi sa totoong buhay. Then, why should I bother about him? Bahala siya sa buhay niya. Malaki at gerang na siya na tao. Kung mahulog siya sa kama and then kasalanan niya na iyon bakit siya malikot matulog. Mabuti pang matulog kaysa namang isipin ko siya. Dahil sa ingay ng alarm clock kaya nagising ako. Pinatay ko muna ang alarm dahil di na kaya ang ingay. Wala na sa tabi ko ang mga bata, hindi na muna ako bumangon dahil wala pa akong gana. Hanggang sa napagpasyahan ko ng bumangon dahil nangako ako sa mga bata na lilibutan namin ang buong bahay namin sa probinsya bago kami bumalik sa Maynila. Pagkatapos kong maligo at nang nakontento na sa ayos ko at damit na white dress na may flowers na nakaprint na suot ko ay lumabas na ako ng kwarto. Dumiretso agad ako sa kusina para makapag-almusal at baka andoon ang mga bata pero wala sila. Ang mga bata Pia, tanong ko sa kasambahay namin na naghuhugas ng mga pinggan. Lumingon ito sa akin. Good morning ma'am. Nasa gazebo po kasama si madam at si mommy niyo po. Tukoy niya sa akin. Tumango ako at nagpasalamat. Gising ka na pala Chalden, mag-almusal ka na, kakatapos lang ng mga bata. Nasa gazebo sila ngayon at naroon si mommy mo at madam, wika ni Yaya Nanay. Sige po Yaya Nay. Sagot ko at kumuha ako ng tinapay at iniinit muna sa toaster. Kumuha ako ng ham, tomato at lettuce with mayo para iyon ang palaman ko. Hindi na ako nagluto ng fry egg dahil busog na ako sa sandwich. Nasaan kaya ang mga boys at si Kale? Baka umalis sila kaya bakit ko pa hahanapin? Kung tulog pa si Kale, lalabas yun para kumain. Bitbit ang plato na may lamang sandwich at sa isang kamay ay dala ko ang mug ng kape. Lalabas ako patungo sa gazebo kung nasaan sila ngayon at doon ako kakain. Pero bago ko pamalampasan ang pinto na kung saan nagme-meeting ang mga magulang ko especially si Daddy ay lumabas si Kale na bagong bihis. Good morning, any ari dun. Nginitian lang ako saglit at agad umalis patungo sa guest room. Problema niya, narinig ko ang pagbukas ng pinto at lumabas ang tatlo kong mga kapatid. Good morning kuya. Morning baby girl. Have you seen him? Who? Mr. Callisto. Si Kuya Daston. Siya? Oo, patungo sa kwarto niya why? Malungkot ang mukha ni boss. Nag-uusap kayo. Nagtatakang tanong ko at kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagiging seryoso. Any-ari sa kanilang apat. Lumabas lang ng opisina, biglang nawala ang kanilang pagiging jolly face. He knows everything, si Kuya Danzikiel habang ang dalawang kamay ay nasa magkabilaang bulsa ng kanyang pants. Everything. Yeah, we told him everything. About Mr. Kurdapo and of course his ex-girlfriend Jeniza. And we told him about what Jeniza did to his wife. Tikom ang bibig ko dahil sa sinabi ni Kuya Dian.
Nalipat ang tingin ko sa guest room at naalala kung gaano siya kalungkot at walang kabuhay-buhay ang ngiti niya sa akin kanina. Lalapitan ko na sana pero sinabi ni kuya na huwag muna, bigyan namin siya ng space para makapag-isip ng tama. And of course, ngayon niya lang nalaman ang tungkol sa asawa niya dahil sa ginawa ni Janiza. For sure, bumalik ang sakit na nararamdaman niya na wala na itong buhay, paano pa kaya ngayon na alam niya na kung ano ang dahilan ng pagkamatay? Sa mabibigat na paa ay malungkot akong nagtungo sa gazebo, isa ito sa fave place ko noon hanggang ngayon naman, nakahang ang white curtains para hindi masyadong pumasok ang init at fresh pa rin sa loob. Mommy Lingling, tawag ng mga bata sa akin. Pilit ko na ipakita sa kanila ang saya ko para hindi sila magtaka bakit ako malungkot. Wala silang alam sa nangyari at kung ako ang tatanungin, ayokong malaman nila kung paano nawala sa piling nila ang kanilang mahal na ina. Good morning babies, have you guys eaten already? Yes po, sabay po kami lahat kumain. I wanted to wake you up kanina po but Lola said na huwag na po kayo gisingin dahil napagod ka raw kagabi, sabi ni Amalthea. At bakit alam ni Lola na pagod nga ako kagabi? Gising ba siya? Gusto kong tanungin pero busy si Lola sa kanyang crochet session. After lunch, nalaman ko na lang na umalis si Kale at lumuwas ng Maynila at iniwan muna ang mga bata sa probinsya. Chapter 14. It's been 2 days na hindi nagparamdam si Kale kundi sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng tawag. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya sa Manila pagkatapos sabihin ng mga kuya ko ang tungkol kay Janiza. Umuwi na rin sa ibang bansa ang mga kapatid ko at ako at ang mga bata ay nasa probinsya pa. Bukas pangalawa ay babalik na ang mga bata sa Manila at gusto nila nakasama ako kahit hindi na ako magiging yaya sa kanila dahil malaki na raw sila. Kaya na nila mag-isa, pero ayaw na nila na mawalay sa akin. Ganoon din naman ako sa mga bata, kaya sasama ako sa kanila. Gusto ko ring malaman kung ano ang ginawa ni Mr. Callisto sa Manila. Is he okay now? Tinawagan ko si Manang Marivic pero hindi raw sa bahay umuwi si Kale. Isa lang din ang naisip ko, may hotel business siya baka doon muna siya na malagi. Ang lungkot mo talaga ngayon apo. Narinig kong sabi ni Lola. Lumingon ako sa kanya na malapit na matapos ang ginawa niyang crochet hat. 3 ang ginawa niya, same color para sa amin ng mga bata at susuotan namin ito pag alis namin papuntang Maynila. Nasa living room kami ngayon at nanunood ng TV habang busy si Lola. Ang mga bata ay may online class ulit at malapit na ring matapos bago kami sabay na kumain ng tanghalian. Hindi ko maiwasan Lola, namimiss mo. Hama ba ang nguso ko dahil sa tanong ni Lola at nang tingnan ko siya ay nakangiti itong nakatingin sa akin kaya napaiwas ako ng tingin. Lola naman, what? Nasa denial stage ka pa rin ba? Ako, basang-basa ko na ng mga mata mo, samantalang ikaw. Nasa denial stage ka pa. Alam ko, dahil napagdaanan ko rin iyan, mas malala nga ang kwento namin dyan dahil panahon pa iyon ng war. Nagkalayo talaga kami ng lolo mo at noong akala ko nga na namatay na siya ay buhay pa pala at nagtago lang sila ng kanyang mga pamilya. Kami kasi noon, may sarili kaming underground na kung saan doon na kami natutulog at hindi lumalabas for 90 days pero dahil alam namin na may panganib sa labas, nag-empake na kami ng pagkain na lampas pa sa buwan na kung saan kasagsagan pa ng gyera. Noong akala ko na hindi ko na makikita ang lolo mo, after 10 years nagkita kami ulit, kwento ni Lola. Buti at single pa kayo pareho Lola. Leon na nga siguro kung mahal mo talaga ang tao, iyong pwede ka namang maghanap ng iba dahil marami pa riyan na umaaligid sa paligid pero para sa iyo, hindi pa mawala ang first love mo, iyong taong nagbigay ng pagmamahal at pangako. Doon siguro ako kumapit sa pangako namin sa isa't isa na kahit anong mangyari, hahanapin namin ang isa't isa. Matagal mang panahon na natupad ang hiling ko pero noong nagkita kami ay mas lalong tumibe ang relasyon namin kaya ayan nakabuo kami at yang si daddy mo, tingnan mo at layan na layan ang mukha ni lolo mo noong mga kabataan niya at kay Daran. Marami pang sinasabi si Lola tungkol sa kanyang kabataan at nakikinig lang ako. Isa lang ang ibig sabihin niyan, sila talaga ang itinadhana sa isa't isa. Ang sarap balikan kung paano nagsimula ang love story ng mga lola at lolo ko. Sila kaya ni mommy and daddy, how did they met? Yes daddy. Opo daddy. Okay po daddy. We love you too.
Narinig kong wika ng mga bata sa kanilang ama sa kabilang linya. Pag-akyat ko ng hagdan patungo sa kwarto ko ay iyan ang sumalubong sa akin. Ang mga bata lang ang kausap niya, hindi niya ako kinakausap. Bakit kaya? Dahil naalala niya ang pag-propose sa akin kagabi pero tulog siya at walang singsing kaya nahihiya siya sa akin. Or baka may dahilan. Hindi ko alam kaya wala na akong magagawa kung ayaw niya akong kausapin. Hi babies. Sabay silang lumingon sa pinto na marinig ng mga kambal ang boses ko. Wala na silang pasok dahil nag-uusap na sila ni Mr. Callisto. Hello po Mommy Lingling. The food is ready. Let's go. Okay po, thank you, Mommy. Niligpit nila ang kanilang mga gamit at tablet na ginamit sa kanilang online class at sabay na tumayo para puntahan ako. Let's go po. At sabay na kaming lumabas ng kwarto ko. Are you excited tomorrow? Bukas na ang uwi natin sa Maynila. No po, sambit ni Lysethia. Hindi kayo excited. Bakit naman? Gusto na po namin dito yaya. Maganda po rito. And we're gonna miss Lola ganda po. I heard my name, what is it? Si Lola na nasa dining table na kasama si Mommy. May binabasa na manual prophet, si Daddy naman ay pauwi na at baka makasabay pa namin siyang kumain dahil malapit na siya sa bahay. Mamimiss ka ng mga bata Lola, kaya kung sila lang ang tatanungin, ayaw na nilang umalis dito sa probinsya, paliwanag ko at tinulungan silang makaupo sa upuan ng mga bata. Oh, ganoon ba mga apo? Yes po Granny, malungkot na wika ng dalawa. Well, don't worry. Kapag nagpakasal na sina Mommy Lingling at si Daddy Kale yung mga apo, dito na kayo titira. Really po, did you hear that Mommy Lingling? Excited at nagniningning din ang mga mata ng mga bata dahil sa sinabi ni Lola. Napatampol na lang ako ng aking noo. Lola naman malabo po yata iyan, wala pong gusto si Boss Kale Arcos Castillo sa akin. Meron na panganga na lang akong sabay-sabay nagsalita si Lola, Amalthea and Lysethia. Maagang umalis hiha kaya kami na lang ng driver ang sumando muna sa inyo. Sagot ni Manang Marivic na may tanong ko sa kanya kung bakit hindi si Kale ang sumando sa kanyang mga anak. Kaya pala, maagang umalis, marahil, importante ng meeting niya. 10 o'clock kasi ang dating ng eroplano at ngayon ay kakasundo lang sa amin ni Manang kasama ang driver pauwi ng bahay. Tuldok-tuldok. Ganoon po ba Manang? Ayos lang po, ang mahalaga narito po kayo. Wika ko. Oo, ewan ko ba sa batang iyon at focus na naman sa trabaho, kahapon lang siya umuwi ng bahay para sabihin na babalik na kayo kaya nagpa-general cleaning siya sa kwarto ng mga bata at kwarto mo, kwarto ko. Ah, okay. Mananatili pa pala ako ng ilang days sa bahay nila hanggang sa maka-adjust ang mga bata at babalik na ako sa condo unit ko para doon manatili habang ako ang mag-aasikaso ng isa sa negosyo ng mga magulang ko rito sa Maynila, ang kilalang mall na pagmamay-ari ng mga mahal ko sa buhay. Pagkarating sa bahay ay agad kaming bumaba ng sasakyan at kitang-kita ko ang saya ng mga bata na nakabalik na kami. Tumangala ako at napangiti na muli kong nasal ayan ang bahay ni Mr. Callisto. Sa bagay wala pa akong 1 year para bago ma-expired ang kontrata ko sa pagiging yaya ng mga bata. Let's go Mommy Lingling. Tawag ni Lysethia sa akin kaya sumama ako sa kanila papasok sa loob. Lunchtime na kami nakarating kaya sa dining area muna ang tungo namin. Pero pagpasok namin ay laking gulat ko at napatili ang mga bata na makita ang ama nila na nakaupo sa upuan. Biglang nagkarerahan ang puso ko dahil tumayo ito galing sa chair para salubungin ang kanyang mga anak. Daddy, Amalthea, Lysethia, how are you kids? We're good Daddy, how about you po? Tanong ng mga bata sa kanilang ama pagkatapos itong magmano. Kitang-kita ko sa kinatatayuan ko ang lungkot sa kanyang mga mata, marahil doon sa balitang nalaman niya tungkol kay Janiza, nagkita na kaya sila. Nagkausap. Pagkatapos kasing madakip ay dinala sa kulungan kasama ang taong tumulong sa kanya na makatakas. Ganoon din si Mr. Curdapo, nasa kulungan na ngayon sa ibang bansa, dahil hindi lang naman ang bansa na ito na may ginawa siyang kasamaan. I'm good, let's eat. Thank you Miss Montaño na sinamahan mo ang mga anak ko pabalik sa Maynila, aniya sa akin. Tumango ako at awkward na ngumiti, ibang-iba kasi ang aura niya ngayon, parang may nagbago. Kitang-kita rin sa kanyang mga mata ang eye bags at hamaba na rin ang kanyang balbas, wala na siyang oras na ayusin ang sarili niya. Why?
Walang anuman Mr. Callisto, sabi ko na lang at hindi nagtanong. Umupo ka na lingling para makakain, nakahanda na ang ulam at pagkain sa lamesa. Wika ni Manang Marivic kaya sumunod ako. Are you okay daddy? You look sad. Napansin ni Amalthea ang kanyang ama kaya siguro curious kaya nagtanong. Of course baby, I'm okay. Don't worry about daddy, I'm okay. Saad niya. Okay po, we love you daddy. I love you both, kids. Tanging mga bata lamang ang maingay sa hapagkainan dahil marami silang kwento sa kanilang ama kung ano pa nang ginawa namin sa probinsya bago kami umalis kaninang umaga pabalik ng Maynila. Pagkatapos kumain ay parang normal lang na araw, parang hindi naman ako umalis dahil sa sinabi ni Mr. Callisto noon na umalis ako. Isipin ko na lang na panaginip na lang ang lahat. Nakatulog ako buong maghapon at ganoon din ang mga bata. Wala na akong ginawa buong maghapon kundi ang kumain at magbasa ng libro. Hanggang sumapit na ang gabi at normal lang ang mga usapan sa dining table. I miss Lola Ganda, I miss Granny po, wika ni Amalthea and we both agreed. Don't worry, anytime naman pwede tayong magbakasyon sa bahay basta wala na kayong pasok. Wika ko sa kanila na siya namang ikinatuwa ng mga bata. Nalipat ang tingin ko kay Boss Kale na walang reaction at focus sa kanyang kinakain. Ang weird niya na talaga simula nung bumalik siya dito sa Maynila. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat ay naisipan ko na bumaba dahil bigla yata akong nagutom. Baka may ulam pa sa ref at iyon na ang kakainin ko. Pagkarating ko sa kusina ay nakita ko na nakabukas ang isang ilaw sa bar counter at nang masilayan ko kung sino ang naroon ay lumapit ako. Maingay ang tsinelas ko kaya alam niya na may tao. Gabi na. Bakit naglalasing ka pa? Sa mga mabibigat na mga mata ay tumingin ito sa akin. Para makalimot, tipid na sagot niya. Bumantong hininga ako at wala sa sarili na umupo ako sa tabi niya, nagsali ng alak sa maliit na baso at uminom ako, hindi niya ako pinigilan kaya masaya ako. You can tell me what's bothering you. I listen. Tipid itong ngumiti sa akin at tinungga ang alak na nasa wine glass niya. Malalim itong nagbuga ng hangin, ramdam ko ang bigat sa pagkatao niya. Come on. I listen, don't worry. I won't laugh at you. Dagdag ko pa, narito naman kami sa sitwasyon na ganito kaya gusto kong ipaalam sa kanya na narito lang ako at handang makinig sa kanya. When I found out the truth, my whole world shattered. Boss Kale. Yung buong akala ko, iyon lang ang ikinamatay ng asawa ko but then. Malalaman ko lang na pinagplanuhan ang pagkawala niya. I was helpless when I found out the truth. Ilang taon na bang hindi namin siya nakapiling ng mga bata at sa taon na iyon, ngayon ko lang siya nabigyan ng hustisya. Kale, tawag ko sa pangalan niya, hinagod ko ang likuran niya para kumalma, kitang-kita kasi sa katawan niya ang galit dahil sa nalaman. I think I'm right, that I'm a failure, husband. Hindi ko siya nailigtas sa taong gumawa sa kanya noon at sa pag-aakala ko na ang taong sinubukan kong mahalin ay inosente but I was wrong. She planned it all, she ruined their friendship just for ambitious plans. Wika niya pa, uminom ulit siya ng alak and silence remains between us. Hindi ka naman failure, wala ka ring kasalanan sa nangyari sa iyong asawa. Sadya lang na mas higit pang pinairal ni Jen Iza ang mapabilang sa kasamaan kaysa ang gumawa ng mabuti. So, huwag mong sisihin ang sarili mo, inaasikaso mo ang mga bata kaya wala ka sa tabi ng asawa mo. Really? Yes, and remember you have two beautiful daughters. They need you, they care for you, they love you so much. Really? Yes daddy, sabay kaming napalingon na makita ang dalawang bata na nakatayo sa bandang likuran namin. M.I. Sa basag na wika ni Kale sa kanyang anak. We know you're tired daddy, but you have us, and that makes you stronger. Sabi ni Amalthea sa kanyang ama. Don't give up on us daddy, we still need you till we grow older. Doon na bumuhos ang luha ni Kale dahil sa sinabi ng kanyang mga anak. Hello mommy, how are you there? Wika ni Lysethia sa kanilang tunay na ina. Sumama ako sa kanila na bisitahin siya sa cemetery dahil gusto kong makitang muli ang aking pinsan. Who would have thought na pinsan ko pala ang nanay nila? What an amazing and shocking revelation. Hindi kasama si Kale dahil may business trip ito sa Cebu at bukas pa ang balik niya.
How are you there, mommy? We miss you so much. Mommy, are you still happy there? Don't worry about us. We're both doing fine here on Earth. Mommy, kausap naman ni Amalthea sa kanyang ina habang ang kanyang maliit na daliri ay nakalagay sa pangalan ng kanyang ina. Napapalibutan ito ng mga bulaklak at kandila na dala namin. Nakatayo lang ako at pinagmasdan ang nicho niya at nakikinig sa mga bata. Mommy, gusto po namin ng dalawang mommy. Nanlaki ang tenga ko na marinig iyon kay Amalthea. Ayos mommy at wala pong iba kundi si Mommy Lingling lang po. Ayaw po namin ng ibang mommy, bukod sayo and Mommy Lingling po, is that okay po? Hindi po kayo magagalit sa amin. Remember mommy that you're still our number one mommy, okay? And I think that God sent Yaya Lingling to US para maging mommy namin, am I correct po? Maybe you asked God about Yaya Lingling mommy no? Hindi ko alam kung ano na ang pinagsasabi ng mga batang ito, hindi ko rin masaway lalo at kausap nila ang ina nila at baka mamaya multuhin pa ako. They are still kids kaya hindi pa nila alam kung ano nga ba ang pinagsasabi nila. Right mommy Lingling? Ha? You love daddy too? Yes, how what? What is the question again? Nalilito kong tanong dahil wala sa sarili ba naman akong nag-oo. Wala na pong bawian mommy Lingling, you said it na po. What? Napangiwi ako sa sinabi ni Lysethia at di pa nakontento tinawanan na nila ang reaksyon ko. Mga bata na ito talaga. Pero napapangiti na rin ako kalaunan dahil sa dami-rami na pwedeng maging mommy ay isa ako sa nagustuhan ng mga bata para maging parte ng buhay nila. Hi! Bungad ko, pasensya ka na sa mga bata, kahit ako, hindi ko alam ang sasabihin ko, and honestly, napamahal na sa akin ang mga anak mo, mabait, matalino at maganda tulad mo, alam ko na sobrang proud ka sa kanila, ang tanging may pangako ko lang sa'yo na aalagaan at mamahalin ko sila. Kahit darating man ang araw na hindi ko na sila makakasama ay nandito pa rin ako sa kanila, isang tawag lang ay pangako, makikinig ako sa mga anak mo. Marami pa akong sinabi sa puntod ng pinsan ko at iyon ay buong puso kong gagawin. Pagkatapos kong kausapin ang pinsan ko ay nilingan ko ang mga bata pero kunot-noo ko silang tiningnan dahil kung makatingin sa akin ay parang may ginawa akong kasalanan. Bakit babies? Leon lang po ang sasabihin mo kay mommy, Mommy Lingling. Napanganga ako sa sinabi ni Amalthea. Opo, iyon lang baby, meron pa ba? About sana kay daddy, daddy. Ano naman ang isusumbong ko kay mommy nyo tungkol sa daddy nyo? Tanong ko pero nagkibit balikat na lamang ang mga bata kaya hinayaan ko na lang. Ha? Kailan at saan ba? Tanong ko kay Carpo, nasa sasakyan na kami at pauwi na ng bahay na tumawag si Carpo sa akin at sinabi niya na may kasal kaming dadaluhan at invited ako dahil pinsan niya ito na babae at kilala ko naman kung sino. Sinabi ni Carpo ang address kung saan at kailan at dahil wala naman akong ginagawa at Saturday gaganapin ay pumayag ako. Next month, tumawag si mommy and daddy sa akin at sinabi sa akin na magsisimula na ang trabaho ko next month. Pag-isipan ko pa kung sa condo unit ba ako uuwi or sa bahay ni Boss Kale, ayaw kasi akong paalisan ng mga bata at pwede naman raw akong diretsyo nang umuwi sa bahay ng mga Castillo. Saka ko na yan iisipin kapag malapit na, ang mahalaga may trabaho na ako at malapit na. Hindi pa kami nakarating sa gate na matano namin ang isang kotse ni Kale. Oh, narito na pala siya. Nandyan na yata ang daddy niyo kids. Sabay naman silang napalingon sa tapat ng gate at nakita ko kung gaano kumislap ang kanilang mga mata. Kaka-rating lang niya, akala ko bukas pa ang dating niya, dinala niya ang sasakyan niya sa airport para hindi na pumunta ang driver kapag umuwi siya ng bahay, kilala na kasi ang may-ari ng airport dahil kaibigan lang ni Castillo kaya kahit mag-iwan siya ng sasakyan ng ilang araw ay ayos lang. Daddy. Sabay bumaba ng sasakyan ng mga bata at nagmamadali na puntahan ang kanilang daddy na 2 araw na namang nasa business trip. Iniwan na tayo kuya ng mga bata, lumingon sa rearview mirror si kuya ang driver ng mga Castillo lalo na sa mga bata. Kaya nga ma'am, excited ang mga bata dahil ilang araw din na wala sa bahay ang kanilang ama. Tumango ako sa sinabi ni kuya, pagkatapos kong kunin ang mga gamit namin ng mga bata ay bumaba na rin ako ng sasakyan para maayos na ni kuya mapark ang kotse. Mommy Lingling come, tinuro ko ang sarili ko dahil tinawag ako ng mga bata. Buhat-buhat ni Kale sina Amalthea and Lysethia sa magkabilaang kamay. Wow! Ang lakas ni Boss Gulay ah!
Pwede pa yata ako mag-piggyback sa likod. Hello boss, welcome back, sambit ko. Tumingin ito sa akin at tumango. Aba, kaka-rating lang galing business trip, para namang may nagawa akong kasalanan na sobrang laki, ang cold kong makatingin sa akin ang gulay na ito. Inirapan ko siya at nauna na ako sa kanila na naglalakad papasok sa loob kahit hindi naman ako ang may-ari ng bahay. Narinig ko muli ang pagtunog ng cellphone ko at nakita ang cellphone number ni mommy na tumatawag. Yes po, tinatanong ni mommy sa akin kung may susuotan na ba ako sa araw ng kasal. Yes mommy, may susuotan na po ako sa araw ng kasal. Opo, kumpleto na po lahat. Yes mom, thank you po. I love you, sambit ko at pagkatapos ng tawag ay pinindot ko na ang end call. At pag-angat ko ng ulo at lumingon sa likuran ko ay nagulat pa ako na naabutan ko si Kale na masamang nakatingin sa akin. Problema na naman nito. Amal, tawag ni Lysethia sa kanyang kakambal. Nasa kwarto ang dalawa at nakahiga na sa kama upang matulog na sana, pero dahil may gustong sabihin si Lysethia kaya hindi niya na ito pinabukas pa at ginaisang ang kanyang kapatid sa pag-aakala na tulog na ito. Ano iyon, Lai? Tumagilid ito ng higa para magkaharap ang dalawa. Do you think that daddy likes mommy Lingling? Nag-iisip ang dalawa at pareho silang nagkibit-balikat. I guess, yeah, I mean, maybe they like each other but the thing is ayaw nilang aminin sa isa't isa. Wika ni Amalthea, si daddy lagi na lang nagtatrabaho. If he loves Yaya Lingling then dapat may mommy na ulit tayo. Baka takot si daddy dahil kay Tita Jeniza. Maybe let's ask daddy again. I don't think that is a good idea though, let's think of another way. Nagtanong na tayo kay daddy and mommy Lingling, remember, pero hindi pa yata sila sure sa feelings nila. Sa murang edad ay ganito ang pinuproblema ng dalawa. Ang hiling kasi ni Amalthea and Lysethia na kung may mommy ulit sila ay dapat si Chalden na ito at wala ng iba. What are we gonna do now? Para hindi umalis si mommy Lingling sa bahay natin. Ang tanong ni Lysethia ay tanong rin ni Amalthea sa kanilang sarili at pareho silang nag-iisip dahil hindi alam kung ano ang gagawin para magkatuluyan ang kanyang ama at mommy Lingling. Hanggang biglang bumangon si Amalthea at ganoon din ang ginawa ni Lysethia. What if we're going to call Tito Dian, Tito Daston and Tito Danzikiel? What do you think? And then, magpatulong tayo sa kanila. At dahil sa suggestions ni Amalthea kaya nakabuo sila ng mga plano, tinawagan ng mga kambal ang magkakapatid ni Chalden. Meanwhile, sa ibang bansa, habang busy sa kakanilang meeting ang tatlong magkakapatid na Montaño at nagsasalita sa harapan si Danzikiel, napansin nila ang pag-ilaw ng phone ni Daston at nang makita nito kung sino ang tumawag ay agad tumayo si Daston para lumabas muna ng conference room upang sagutin ang tawag. Hello kids! Hi Tito Daston! Masayang wika ng dalawang kambal na anak ni Arcas Callisto. Hi babies. Busy ka po tito? Tanong ng dalawa sa kabilang linya. Si Amalthea and Lysethia ang tumatawag. Sasabihin na sana ni Daston na may meeting siya ng ganitong oras kasama ang kanyang mga kapatid pero kalaunan ay umiling ito ng kanyang 1/3 ulo kahit hindi naman nakikita ng mga bata. Hindi na po ako busy, may nangyari ba kay mommy Lingling? Sabi nito dahil patapos na rin ang meeting nila at kaya na ng kanyang mga kapatid. Wala po tito pero, nakikinig lang si Daston sa dalawang bata, hindi niya lang matukoy kung sino sa mga kambal ni Arcas ang kausap niya. Pero, what is it? Kinakabahan niyang tanong, kasi po si daddy po, sumabagal po. Tuldok-tuldok. I think she likes mommy Lingling po but sad to say, lagi na lang po nagwo-work si daddy. Yes tito, that's why we are worried, we don't want another mommy bukod kay mommy and mommy Lingling po. Kaso, baka po may someone na si mommy Lingling then maunahan na si daddy, so wala na kaming new mommy like mommy Lingling. Hindi alam ni Daston paano pigilan ang pagtawa niya dahil sa sumbong ng mga bata sa kanya. Napansin ni Daston na nagsisilabasan na ang mga kasamahan niya sa meeting sa conference room. Kaya pumasok siya para malaman ng kanyang mga kapatid kung ano ang tinatawag ng mga bata at paano sila nito matutulungan. Nagpaalam na ang mga bata sa kabilang linya para matulog, gabi ngayon sa Pilipinas habang maaraw naman sa bansa na kung saan ang magkakapatid na natili at nangako si Daston na tutulungan sila na siya namang ikinatuwa ni Amalthea and Lysethia. Really?
Kahit si Dan Zikiel ay natawa dahil sa sumbong ng mga bata. Paano yan, talagang tatanggapin natin na magkaroon tayo na bayaw na ang last name ay Callisto? Well, kalaban natin sa negosyo pero hanggang dyan lang at huwag na natin isali, labas sa business na meron tayo. Mungkahi ni Dian. Ako ang bahala, ibigay nyo na sa akin ang mission para sa mga bata. Pangako ni Dan Zikiel at nagkatinginan sina Daston at Dian dahil alam nila na kalokohan na naman ang ibibigay ng kanyang kapatid. Siguraduhin mo na hindi yan papalpak at talagang pagtawanan lang kita. Ayon ni Daston kay Dan Zikiel at imbes na sagutin ng kuya niya, he raised her middle finger. Kaya matalim na tingin ang binigay ng mga kuya niya sa kanya na siya namang tinawanan ni Dan Zikiel. Don't worry, expert ako sa mga ganyan. Expert, kaya pala nilayasan ka. Gago, nagsalita ang hindi at nagsimula na ang murahan ng magkapatid dahil isiningit pa sa usapan ang dating ex-girlfriend. Nakaupo at naiwan muna ang tatlo magkakapatid sa conference room dahil sa kakatapos lang ng kanilang meeting. At si Dan Zikiel ay busy sa kakaisip ng kanyang gagawin para matulungan ang mga kambal. Nakalagay ang kanyang daliri sa baba ng kanyang mukha habang nakapatong ang kanyang siko sa ibabaw ng lamesa. Kalaunan ay tumatawa siya ng mag-isa dahil sa naiisip niya na plano na akala mo ay nangyayari na. Muling nagkatinginan sina Dian at Daston at muling napapailing na lang ng kanilang mga ulo habang napapatanong sila sa kanilang sarili kung ano kaya ang pinaplano ng kanilang kapatid. May kakilala ba kayo na kaibigan na pwedeng mahiraman ng yacht sa Pilipinas? Bumaling ang tingin ng dalawa kay Dan Zikiel. Yacht? For what? Oh, don't say, yep, you got it bro. What if ikukulong muna natin sila sa yate ng ilang araw hanggang sa umamin sila sa isa't isa? Well, that's a good idea, but bro, baka mabuntis ang kapatid natin na hindi pa sila ikakasal. Then, let's buy more condoms, gago ka talaga kahit kailan. Si Dian kay Dan Zikiel, kalma bro, alam ko ang iniisip mo. Syempre, sabihan natin ang dalawa lalo na si Bayaw Arcas na kasal muna bago gawin ang bawal. Lagot siya sa atin kung paglalaroan niya lang ang damdamin ng kapatid natin. Yeah right, kahit hindi aminin ni baby girl sa atin ay kitang-kita sa kanyang mga mata na gusto niya nga ang lalaking iyan. Kaya tuloy ang plano, ako ang bahala. Sumang-ayon ang dalawa sa plano ni Dan Zikiel. Friday at ito ang araw na aalis ako kasama si Carpo mamayang alauna papuntang Batangas na kung saan doon ikakasal ang pinsan niya. Bukas ang kasal, mga bandang hapon daw. Kagabi pa lang ay naghahanda na ako ng mga gamit ko sa malita, lalo na ang make-up, shoes at damit na gagamitin sa kasal, pinadala kahapon ni Carpo sa akin para masukat ko at kasya naman at nagustuhan ko ang design na napili lalo at light pink ang kulay ng theme ng kasal. Narinig ko na may kumakatok sa pinto at nang silipin ko ito ay si Manang Lo ang nasa labas ng kwarto ko. Nakabalik na siya noong nakaraang linggo, magaling na ang kanyang asawa at anak na may sakit din at ngayon ay gusto niyang bumalik dahil namimiss niya na ang magtrabaho. Kung ako ang tatanungin ay ayoko siyang bumalik sa pagtatrabaho pero wala akong magagawa kung gusto ng kanyang katawan. Manang pasok po kayo. Hindi na, o ano, nakahanda na ba ang mga dadalhin mo mamaya? Ngumiti ako kay Manang Lo dahil kahit hindi siya ang nag-aalaga sa akin simula pagkabata ay concerned sila sa akin ni Manang Marivic. Opo Manang, handa na po lahat-lahat po. Nagdala na rin ako ng extra na damit pambihis dahil linggo ng gabi pa kami babalik ng Maynila, ani ko sa kanya. Mabuti yan na handa ka. Sige, iyan lang naman ang pinunta ko rito, mag-iingat kayo sa biyahe nyo mamaya. Tumango ako kay Manang at nagpasalamat. Umalis ito kaya bumalik muna ako sa paghiga sa kama dahil inaantok pa ako. Nakapag-alarm na rin ako sa phone ko para magising agad bago magtanghali. Naalimpungatan ako na may naramdaman akong gumigising sa akin. At nang marinig ko ang mga bumisngis na tinig ay natanto ko na ang mga bata pala ang gumigising sa akin. Mommy wake up. Ham. It's time to eat our lunch together, Mommy Lingling. Di ba aalis po kayo later? Sila'y Cynthia. Yes baby. Thank you so much for reminding me. Sige, maghahanda na muna ako at susunod na ako sa inyo, okay? Okay po, hihintayin ka namin mami ha, bago kami kumain. Ay hala pwede naman silang mauna pero tumango ako sa kanila at nauna na silang lumabas ng kwarto.
Sinilip ko ang phone ko at nakita ang cellphone number ni Carpo. On the way na siya rito para sunduin ako. Nag-reply ako sa kanya na okay, para malaman niya na nabasa ko ang message niya. Pagkatapos ko siyang replyan ay nagmamadali akong bumaba ng kama para maligo at makapagbihis. Hello everyone, bungad ko sa kanila pagkarating sa dining area. Hi Mommy Lingling, sambit ng mga bata at napalingon si Carpo sa akin. Mommy ha, inirapan ko siya at ang isa, tinawanan lang ako. Bahala ka riyan. Ayokong masira ang umaga ko nang dahil sa pang-aasar niya. Tuldok. Tumabi ako sa mga bata at nagsimula ng kumain. Tapos na raw kumain si Carpo kaya nanood lang siya sa amin ng mga bata na kumakain habang nagkukwento. Buti at magkasundo na sila ng mommy niya. Tukoy ko sa pinsan ni Carpo na matagal na panahon na hindi sila magkasundo ng mommy niya dahil sa nangyari kailanman na pagtutol sa relasyon ng kanyang boyfriend. Oo nga ewan kung anong ginawang magic ni Inson at nagkakamabutihan na sila. Well, I'm happy for her though. Kahit ako naman, ang hirap kaya kung maraming hadlang, but at least they found each other now, di ba? Tama ka riyan, noon umiiyak pa iyon sa akin dahil sa nangyari, ngayon umiiyak sa sobrang saya. Aniya, isa sa nagustuhan ko kay Carpo bilang kaibigan dahil he treat everyone with kindness. Hindi naman nagtagal at natapos na rin akong kumain at muling umakyat sa kwarto ko para kunin ang mga gamit na dadalhin papuntang Batangas. Bye Tito Carpo, please take good care of Mommy Lingling, okay po. Okay po, don't worry baby Lysethia, I will. Mommy stay safe, okay po. Okay baby Amalthea, thank you for reminding me. Nagkatinginan kami ni Carpo. Alam ko na kahit siya ay namamangha na ganito ang mga bata magsalita, daig pa kaming mga matatanda. Mag-iingat kayo sa daan at kami na ang bahala sa mga bata, mag-enjoy kayo roon. Si Manang Marivic, tumango kami at nagpasalamat, nasa sasakyan na kami at kumaway na lang kami sa mga bata at ganoon din ang ginawa nila. They are so sweet. Sinabi mo pa, noong una ko silang nakita, akala ko ang susungit, pero ang sweet na mga bata. Kaya ayaw mong umalis dahil sa mga bata, ano? Lumingon ako sa labas ng kotse, napapangiti dahil sa tanong ni Carpo. Hindi ko naman inaasahan na ganito ang nararamdaman ko sa kanila. They changed me a lot. I have a lot of realization about life because of them, saad ko. Kahit hindi ko siya lingunin ay bumaling ito sa akin bago binalik ang tingin sa daan. Sa mga bata lang ba? Saka pa ako lumingon sa kanya na magkasalubong ang mga kilay. Tungkol sa mga bata lang ang pinag-uusapan natin, ang layo naman ng nilakbay mo. Tumawa ito sa sinabi ko na parang nakakatawa ang pinagsasabi ko. Huwag ako Chalden, matagal na kitang kilala, alam ko kung ano ang gusto mo at ayaw mo, kahit ilang ulit mo mang i-deny sa akin ay huling-huli ka pa rin kahit anong gawin mo. Hinampas ko ang balikat niya ng paulit-ulit dahil kung ano-ano na lang ang pinagsasabi niya. Ewan ko sa'yo, shit bakit bigla mong hininto ang sasakyan. Buti na lang at may seatbelt ako dahil kung wala ay nontog na sana ang noo ko. Sinundan ko ang tingin ni Carpo. Bigla akong kinabahan na makita ang tatlong sasakyan na nakaharang sa daan. Anong meron? May aksidente ba? I don't know, maybe. Teka bababa ako at magtatanong. What? No. Hindi nakinig si Carpo sa akin at agad bumaba ng sasakyan. Nakaharang ang sasakyan sa mismong kalsada, parang wala namang bakas na may aksidente. Ano kayang meron? Hindi naman checkpoint dahil walang signboard o kapulisan. Ilang minuto na akong naghihintay ay hindi pa rin siya nakabalik. Nagulat pa ako na may biglang bumukas sa pinto kung saan ako nakaupo. Anong meron Carpo? Ang akala ko na si Carpo ang nagbukas ng pinto ng kotse ngunit nabigla ako na ibang tao pala at bago pa ako makasigaw ay naramdaman ko na lang na may nilagay siya sa mukha lalo na sa bandang ilong ko na isang panyo na may kakaibang amoy. Nagpupumiglas ako sa sobrang kaba ngunit hindi ko nakayanan dahil sa malakas siya. Anong nangyayari? Nasaan si Carpo? Hanggang sa naramdaman ko na lang ang panghihina ng katawan ko at wala nang lakas na lumaban pa, pinagkatiwala ko na lang sa Panginoon ang lahat. Pinagdasal ko na hindi kami papatayin ni Carpo. Naramdaman ko na talaga ang unti-unti panghihina dahil sa pinaamoy ng lalaki sa akin. At bago ako mawala ng malay ay panigurado akong nakita ko si Kuya Dan Zekiel na nakaupo sa driver's seat at hindi si Carpo.
Nagising ako dahil pakiramdam ko umaalog ang kama na hinihigan ko. May earthquake. Napabalikwas ako ng bangon at nagmamadaling bumaba ng kama kahit medyo nakapikit pa ang mga mata ko dahil sa biglaang paggising dahil baka may lindol at wala man lang tumangka na gumising sa akin dahil nagmamadali ring lamika palabas ng bahay. Ngunit nagtataka ako kung bakit nag-iba ang nilalakaran ko. Hanggang sa napagtanto ko na wala ako sa bahay. Higit sa lahat, wala ako sa sariling kwarto. Anong bang nangyayari? Ang sikip ng tinatapakan ko. Si Carpo. Kasama ko siya, alam kong kasama ko siya kanina. Carpo. Tawag ko sa pangalan niya. Naalala ko na, huminto ang sinasakyan namin dahil may nakaharang na mga kotse sa gitna ng daan. Carpo. Huwag kang magjo-joke dyan, di ba dapat nasa Batangas tayo pupunta? Batangas na ba ito? Bakit hindi mo sinabi na dito pala tayo pupunta? Wala akong dalang swimsuit. Tawag ko ulit. Nakapagtataka kung bakit ako napunta dito sa yate. Carpo, akala ko ba sa kasal tayo pupunta, bakit dito mo ako tinapon? Baliw ka ba? Oh my God, Boss Kale. Gulat na gulat ako na halos lumabas na ang puso ko sa kaba na makita ko siya na nakasandal sa hambo ng pintuan habang nakatagilid siyang nakatayo habang may hawak ng isang can ng beer sa kanyang kanang kamay at mariing nakatitig sa akin. Nakaputi ito na t-shirt at khaki shorts. Kanina pa kaya siyang nakatayo riyan. Turo ko sa kanya. Ham. Anong ham, bakit ka nandito? Nasaan si Carpo? Ako ang narito, hinahanap mo ay iba. Siyempre, siya ang kasama ko kanina. Kunwari na ilinis kong sambit, ayokong malaman niya na gwapong-gwapo ako sa porma niya ngayon. Bakit mo ako dinala rito ha? Tanong ko habang papalapit ako sa kanya. Hindi naman siguro ito panaginip, di ba? Siya talaga itong nasa harapan ko. Pahawak, hindi na siya nakalayo na bigla kong hawakan ang pisngi ko at pisngi niya para malaman ko kung totoo bang si Kale Arcas Callisto talaga ang nasa harapan ko. At talagang siya nga. Bakit mo ako dinala rito? Bakit may pakidnap-kidnap ka pang nalalaman? Tanong ko habang magkakross ang aking mga braso sa dibdib ko. Ngunit hindi niya ako sinagot kundi naglakad siya patungo sa kung saan ako na natulog kanina at kinuha sa gilid ng kama ang tsinelas na naroon. Lumapit siya sa akin at umupo para lang ipasuot sa akin ang tsinelas. Wala akong magawa kundi ang suotin yun kaysa naman nakaluhod siya na akala mo naman nagpo-propose sa akin. Saka pa lang siya tumayo at titig na titig sa akin. Naanimo hindi rin siya makapaniwala na narito ako sa harapan niya. Pero dahil sa takot at kaba ko ay bumalik ang inis sa kanya, lalo at hindi niya pa sinasabi sa akin kung bakit niya ako kinidnap at nasaan si Carpo. Kahit baliw ang isang iyon, ayoko namang may mangyari sa kanya. Again, bakit mo ako kinidnap? Alam mo bang malaking kasalanan ang ginawa mo? Do you think I can do that? Why would I kidnap you if I already have you? Why would I kidnap you kung pwede naman kitang dalhin kahit saan? Napaawang ang bibig ko dahil sa sinabi niya at mabilis ding itinikom habang kunot-noo akong nakatingin sa kanya. Impossible, paano nangyari iyon? Huling naalala ko, papunta sana kami ng Batangas ni Carpo and then suddenly may sasakyan na nakaharang sa mismong kalsada, lumabas si Carpo at ang huling naalala ko na may naglagay ng something na mabahong panyo sa ilong ko. Until wala na akong maalala, tapos nagising ako na narito ka at wala si Carpo. Oh, wait. Kinidnap ka rin ba? Oh my God! May idea ka ba kung sino ang pwedeng gumawa sa atin ito? Si Carpo, buhay pa ba siya? Baka pinatay na nila si Car, pero nahinto ang mundo ko na bigla kong naramdaman ang kanyang malambot na labi sa aking labi kaya halos manigas ang katawan ko dahil sa ginawa niya. Hindi pa ito nakontento at inulit niya pa ng ilang beses ang pagdampi ng mababaw na halik sa akin. Stop mentioning his name, naiirita ako. Aniya na may bahid na galit ang pananalita niya. Sa nag-aalala ako, ma'am, napahawak na lang ang kanang kamay ko sa braso niya at ang isa namang palad ko ay napahawak sa kanyang t-shirt dahil hindi nadampi ng halik ang binigay niya sa akin sa pangalawang pagkakataon kundi hindi niya natinigilan ang labi ko. Dinala niya ang dalawang palad niya paikat sa buong batok at leeg ko para hindi ako makalayo sa kanya. He pinned me on a wall and continued kissing me like a mad boss. Kinagat niya ang ibabang labi ko para maibuka ko ang bibig ko at bago pa ako mapasinghap sa ginawa niya ay ipinasok niya na ang kanyang dila sa loob ng bibig ko. Halos nawala na rin ako sa aking sarili dahil sa ginawa niya.
Noon ay dampi lamang sa labi o di kaya binigyan niya ako ng CPR kaya nos ipag-abot ang mga labi namin, samantalang ngayon ay dahil lang sa paulit-ulit kong pagbigkas sa pangalan ni Carpo ay nagalit ko yata ang layon walang iba kundi ang kahalikan ko ngayon. Ngunit, hindi ko siya masabayan dahil hindi ako marunong. Nakagat ko pa nga ang dila niya kaya napadaing na lang siya sa ginawa ko kaya hinayaan ko na lang siya na gawin ang gusto niyang gawin sa loob ng bibig ko. Pinapaikot ang dila niya at halos tumirek ang mata ko dahil sa pagsipsip niya sa dila ko, hindi ko alam na ganito pala siya magaling humalik. Hinihigop niya ang kaluluwa ko, nag-iinit ang katawan ko. Damn it! Sa kanya pa tinigilan ang paghalik ng aking mga labi na maramdaman namin na halos kapusin na kami ng hangin sa ginagawa naming dalawa. Napahingal ako roon kahit naghahalikan lang kami at hindi tumakbo sa malayo. Mapupungay na mga mata ang sumalubong sa akin, kitang-kita ko ang pagkintab ng kanyang labi dahil sa ilang minuto na halikan namin. Stop mentioning his name kung ayaw mong maulit muli ang ginawa natin bago lang, aniya sa paos na boses, pabalik-balik ang kanyang mapupungay na mga mata sa kakatitig sa labi ko at mga mata, parang gusto pang umisa. Nakasandal pa rin ako sa pader at marlang magkadikit ang katawan naming dalawa, wala na yata siyang balak na pakawalan ako. Gusto ko pang maulit concern lang ako sa tao dahil kami ang magkasama kanina, sabi ko sabay nguso hindi dahil para maghalikan kami kundi natatakot ako na may nangyaring masama kay Carpo. Hindi ko alam kung saan na siya. Bakit hindi mo alam? Paano nangyari iyon? Malay ko sa mga kapatid mo. Danzical called me and told me that you and Carpo are getting married tomorrow. Natigilan ako sa sinabi niya. Ako at si Carpo ikakasal bukas. Umiiling ako sa kanya. Paano ko siya pakakasalan kung hindi ko naman siya gusto? Nakita ko kung paano biglang kumislap ang kanyang mga mata na marinig niya ang sinabi ko. At saka, wedding ng pinsan niya ang pupuntahan namin, hindi sa aming dalawa. Hindi siya nanliligaw sa'yo. Ever since. Hindi naman. That asshole na isahan ako. Hello lovebird, kuya. Hinanap ko kung saan ang nagsasalita at nang makita ko ang speaker na square malapit sa kama ko na nakapatong sa maliit na table ay mariing nakapikit ang mga mata ko, naalala ko na naghahalikan kami ni Kale kanina, narinig kaya nila kami. What if may Stevie ang speaker na lion tapos kitang-kita kami? Oh my G. Yes baby girl, it's me. Anong ginawa mo Kuya Danzikiel? Bakit mo ako dinala rito? Hindi dito ang destinasyon ko. Nakita kita kanina bago ako nawala ng malay, ikaw ang pumalit kay Carpo sa kotse, why did you do that? I'm really scared you know. Wait, nasaan na si Carpo? Nariyan ba sayo? Hindi nyo naman siguro iyan sinasaktan, ano? Nagkatinginan kami ni Kale dahil sa pagbigkas ko sa pangalan ni Carpo. Baka mamaya bigla niya akong halikan kaya umiwas na ako ng tingin sa kanya at binalik ang atensyon sa sasabihin ni Kuya Danzikiel. Hi Cha, I'm fine here. Napabuntong hininga naman ako ng malalim dahil narinig ko ang boses ni Carpo. Akala ko kung ano na ang nangyayari sa kanya. You. Ano ba ang totoo? Ikakasal ba talaga ang pinsan mo o patibong nyo lang ito ng mga kumag kayo para madala nyo ako sa Yatiwid? Boss Kale, mga walang hiya kayo. Totoo na kasal ng pinsan ko bukas Chal. At sa katunayan nakarating na ako sa Batangas ngayon of course kasama ang kuya mo, at wala akong kinalaman sa kung ano mang plano ng mga kapatid mo. Nagulat na lang ako na pagbaba ng sasakyan na kailangan kong tumahimik, kamuntikan na nang akong magpanik dahil kasama kita at baka ano ang mangyari sa iyo at nang makita ko ang kuya mo ay doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Mga gago tong mga kapatid mo Chal, bakit mo ba naging kapatid sila lalo si Danzikiel? Napagkamalam ko tuloy na sindikato, reklamo ni Carpo. Nagsalita ang sawi sa pag-ibig. Napailing na lang ako dahil rinig na naman namin kung paano sila nagkasagutan hanggang sa wala na kaming narinig na mga boses, marahil pinatay na ni kuya. Hindi pa nila nasagot ang tanong ko. Lumingon ako kay Kale pero wala na siya sa kwarto. Saan na siya? Bakit umalis? Ayaw niyang marinig ang pinag-uusapan namin o isa talaga siya sa mga nagpaplano na kidnapin ako. Hinawakan ko ang labi ko. Naghalikan kami kanina, ang sarap pala ng labi niya. Ganoon pala bumalik ang isang Kale Arcas Callisto. Gusto ko pang maulit, gustong gusto ko ang labi niya. Oh my! Ano itong iniisip ko? Ang dumi naman ng utak ko. Sinampal ko ng 3 beses ang pisngi ko para magising ako sa katotohanan.
Lumabas ako ng kwarto at hinahanap siya. Boss Kale. Tinawag ko na ang pangalan niya para madali kong mahanap. Kaso, hindi sumagot ang loko. Mabuti na lang at may naamoy ako na ulam, kaya for sure ako may nagluluto. Pumasok ako sa gali ng yacht para alamin kung tama ako. At napapangiti na lang ako na makita si Kale na nagluluto. Lumapit pa ako lalo para malaman kung ano ang niluluto niya, bigla tuloy akong nagutom. What's that? Tukoy ko sa niluluto niya. Lumingon ito sa akin at binalik ang atensyon sa pagluluto. Beef steak, gutom ka na. Malapit na itong maluto, aniya. Matagal pa ba tayo rito? Malapit na Gamabi, dito ba tayo hanggang bukas? Bagkus iyan ang tanong ko sa kanya kaysa sagutin ang tanong niya kung gutom na ba ako. Sabi ng kapatid mo na bukas pa raw tayo pwedeng umuwi dahil binayaran niya ang yate na ito. Ha? Nagbayad si kuya. Ang mahal ng yacht, tapos kami lang ni Kale ang nandito. Don't you know how to operate this yacht? No. Ang bilis naman ang sagot niya, ngunit kinabahan ako. You mean, dito tayo matutulog? Are you sure na buhay pa tayo kinabukasan? What if kakainin tayo rito ng mga shark, you know? Iyong mga napapanood sa TV, paano kung mangyari liyon sa atin, ha? Nakita ko ang pagtaas ng gilid ng kanyang labi, pinipigilan ang sarili na matawa sa sinasabi ko. What? Ngayon ay nakapamewang na ako habang kausap siya, naiinis ako dahil hindi siya naging seryoso sa sinasabi ko. Don't worry, hindi nila tayo mahahanap. Huwag ka lang magpapahanap. Ewan ko sa iyo, ikaw talaga ang una kong ipapakain sa peteng. Saad ko at inirapan siya. Tatalikuran ko na sana siya para maghanap ng pinggan sa mga kabinet para may maitulong ako sa kanya kaysa manood sa kanyang kapugian, I mean sa kanyang pagluluto para naman may ginagawa ako na iba. Ngunit napatili na lang ako na bigla niyang hinapit ang magkabila ang bewang ko at inangat at pinaupo sa counter malapit sa sink. Kale, tili ko dahil sa kaba. Akala ko ilalabas niya ako sa deck at itapon sa dagat para maniwala ako na walang pitang sa tubig. Where do you think you're going, Ham? Aniya sa bar itong boses na may hawak pa ng spatula sa kabilang kamay niya. Nakayuko akong nakatingin sa kanya at nakatingala naman siyang nakatingin sa akin ang kanyang mapunggay na mga mata. Balak niya ba akong halikan muli? Hindi mapakali ang mga mata ko, ano nga ba ang sasabihin ko? Ano sana, ihahanda ko lang sana ang mga pinggan natin para naman ano. May maitulong naman ako sa'yo. Gets? Ako na ang gagawa. All you have to do is watch me while I'm cooking, okay? Isang tango ang binigay ko sa kanya na para akong tuta na sunod sonyeran sa sinasabi niya. Hindi pa siya umalis sa kinatatayuan niya at nakatitig pa rin siya sa akin, pabalik-balik ang tingin sa aking labi at mga mata. Pero bago pa maglapat ang mga labi naming dalawa ay nultulek ko siya dahil may naamoy akong sunog, ang niluto mo, sunog na yata. Saka pa siya lumingon sa niluluto niya at napamura siya. At nang tingnan ko ang beefsteak ay hindi naman pala ito tuluyang nasunog. Siguro nasabi ko lang para hindi niya ako tuluyang mahalikan, at baka hindi kami makapagpigil at iba ang makain namin ngayong gabi at hindi ang niluto niya. Ipinagpatuloy niya ang pagluluto, habang ako ay kumakain ng grapes na nakita ko na nakalagay sa bowl sa counter. Don't say nandito ka sa yate ng ilang araw at hindi totoo na galing ka sa ibang bansa para sa business trip. Napatigil siya sa pag-smash ng potatoes dahil sa tanong ko. Galing ako sa Singapore and your kuya Dan Ezekiel called me at sinabi niya na bukas ay mayroong secret wedding na magaganap between you and Carpo. Kaya ang balak ko na umuwi sa Sabado ay napaaga dahil tuldok-tuldok panipik. Naghintay ako na dugtungan niya ang sinabi niya pero hindi niya na ito dinagdagan. Dahil, what? Anong rason na napauwi ka ng maaga kung ganoon? Kung totoo ang sinabi ni kuya na ikakasal kami ni Carpo then bakit napauwi ka ng maaga? Alam ko na, dahil gusto mo ring maging best man. What the, do you think I can do that? Bakit ako uuwi ng maaga para lang maging best man sa kasal niyo kung sakali? Ayaw mo yun, para may best man si Carpo. Nagulat pa ako na bigla siyang lumapit at pinulupot ang kanyang isang palad sa batok ko at walang paabi na hinalikan niya ako sa labi. Ang hilig-hilig magnakaw ng halik ang lalaking ito. Every time you mentioned his name, I got jealous, damn it.
Nagseselos na talaga ako, Sheldon Montanyol, bakit ka naman nagseselos? Kahit alam ko ang sagot ay gusto ko pa rin marinig mula sa bibig niya. Hindi pwede na maging best man lang ako, Sheldon, kung ikaw ang magiging bride dapat ako lang ang groom mo, walang iba, kundi ako lang dapat, got it? Dahil sa sinabi niya ay nagrarambulan na ang small at large intestine sa loob ng tiyan ko. Bakit G, gusto mo ba talaga ako? Nauutol ko na tanong sa kanya. Pakiramdam ko na mumula na ang pisngi ko sa mga pinag-uusapan namin. Matagal na, hindi mo lang pinapansin dahil may carpo ka. Ha? Matagal na. Kailan pa? At saka paano naman napunta kay Carpo na kaibigan ko lang ang tao? Nalilito kong tanong. Alam namin ni Carpo kung saan lang kami na dalawa, mas okay sa amin na maging kaibigan o magkuya ang turingan naming dalawa at ayoko nang masigit pa sa magkaibigan. I don't know, basta naramdaman ko na lang, maybe when I saw you in the elevator for the first time we met, noong sure na ako na gusto talaga kita kaso may taong ipal kaya hindi kita niligawan. Pero dahil nalaman ko na wala pala kayong relasyon na dalawa, kakapalan ko na ang mukha ko. Pero bago niya pa natapos ang sasabihin niya ay nakarinig kami ng ingay ng isang helicopter pababa sa yate. Kinabahan ako dahil akala ko kaaway pero nang marinig namin si Kuya Dan Ezekiel na nagsasalita ulit sa mini speaker sa loob ng yacht at sinabi na may dinala ang mga tauhan niya ng mga pagkain kaya lumabas kami patungong deck at hinintay namin ng ilang minuto bago nakalapag ang helicopter sa helipad. Hindi naman nagtagal ang mga tauhan ni Kuya at agad silang umalis pagkatapos ihatid sa loob ang mga pinadala na pagkain o ibang lulutuin at talagang iniwan kaming dalawa ni Kale dito sa yacht hanggang kinabukasan. Para naman daw mas ulit ang mga ginastos niya. Ano itong pumasok sa ulo ni Kuya Dan Ezekiel? Hayes. Sinabi ko na rin kay Kuya na pupunta ako sa kasal bukas dahil invited nga talaga ako sa pinsan ni Carpo, ayon sa invitation letter na nakalagay ang pangalan ko. Nakakahiya naman na hindi ako dumalo. Sasama ako bukas, invited man ako o hindi. Okay, tanging sambit ko na lang at ayoko nang makipag-argumento at baka mauwi na naman sa halikan kapag yumangal ako. Sabay kaming kumain at tahimik lamang sa lamesa, tinawagan namin ang mga bata at nang makita ang ama nila na kasama ko ay ang saya ng mga kambal. Hindi nagtagal ay nagpaalam naman agad sila para matulog ng maaga dahil pupuntahan sila ng mga magulang ni Kale bukas sa bahay para mamasyal lalo at wala kami ngayon sa bahay. Ako na ang maghuhugas ng mga pinggan natin, presenta ko. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at agad akong tumayo para hugasan ang pinagkainan namin. Talagang nilalayo ko ang sarili ko sa kanya dahil kung hindi ay baka buong gabi yata na tumatambol ang puso ko dahil kasama ko siya at tanging kami lang ang narito sa yate at wala man lang ni isang crew na kasama para may kausap naman ako na ibang tao. Nasa Pilipinas pa ba tayo? Tanong ko sa kanya habang nasa upuan pa siya at busy sa kanyang laptop. Hindi pa siya tumayo. Nasa sink na ako at nagsimula na maghugas ng mga plato, mabilis lang ito dahil ako at siya lang naman ang kumakain. Somewhere in the Visayan region. Oh, akala ko nasa ibang bansa na tayo, nakakatakot at tayo lang dalawa sa yacht hanggang bukas, so scary Kale. Dati, nakasakay na ako ng yacht pero marami kami nakasama like my friends at hanggang 5 ng hapon lang kami, bawal magpaggabi lalo kung tumatakas lang kami sa mga bodyguard namin. You have me, why are you scared? Tapos na akong maghugas at habang pinupunasan ko ang kamay ko gamit ang malinis na towel ay saka pa ako bumaling sa kanya. Nakakatakot kasi baka may mga shark sa paligid, at baka mamaya papasok sila sa yate at boom kakainin tayo. Kahit imposible naman ang sinasabi ko na may papasok na shark ay ito ang lumabas sa bibig ko, may kwento lang sa kanya at pwedeng possible na rin na may ganyang senaryo. Nakita ko ang paggalaw ng balikat niya, halata namang nagpipigil lang ng tawa ang lalaking ito. Hindi na nga niya napigilan at tawang-tawa siya. Nakita niya na titig ako sa kanya habang nakatayo ako at nakasandal ang likod ko sa sink. Tinaasan niya ako ng kilay at ganoon din ang ginawa ko. Ako lang ang shark na pwedeng pumasok sa yate Miss Montaño. So you don't have to worry, I won't eat you unless you let me. Natatawa na sambit niya na mas lalong nagpakunot lalo ng noo ko. Ewan ko sa'yo Boss Gulay, ang layo naman ng mga iniisip mo. Maligo na nga para makatulog, saad ko at nagmamadaling naglalakad patungo kung saan ako natulog kanina, sa master suite.
Halos takbuhin ko na ang kwarto para makarating lamang at hindi marinig ang pagtawa niya. Parang may meaning kasi ang sinasabi niya kanina. Bastos na boss, gulay na yun. Kakainis. Pagkarating sa loob ng master suite ng yacht ay napabuga na lang ako ng hangin dahil hindi ko pala alam kung saan nilagay ang mulito ko na dala patungong Batangas na may mga damit ko. Wala ni isa sa cabinet sa suite na may mga damit, kaya wala akong magawa kundi ang lumabas at itanong kay boss kung alam niya nasaan ang mulito ko. For sure binigay sa kanya kung siya ang naunang dumating dito. Pero napahawak na lang ako sa dibdib ko at gulat na gulat dahil pagbukas ko ng pinto ay naroon si Kale sa labas at nakatayo habang may hawak na can ng alak. What? Single ko. You need something. Mabuti at nagtanong siya, muntik ko nang makalimutan kung bakit ako lumabas. I need to take a bath. Wala akong damit pampalit, saan ang mulito ko? Mariing nakatingin lang siya sa akin at tiningnan ang kabuuan ko, mula ulo hanggang paa. What? How would I take a bath? I don't have any dress or anything to wear, Mr. Callisto. Stop staring at me like an idiot pervert. Pagtataray ko, ngumisi pa talaga ang loko. I'm not, well, I don't know. I only have my luggage. You can pick any of my t-shirts, Aniya. No way, t-shirt lang ang susuotin ko hanggang bukas, Mr. Callisto. Hindi ako magpapanti. Dahil sa sinabi ko ay naibugan niya ang alak na ininom niya.